May isang kalabasa sa ilog na napakahalaga. Araw-araw, napakaraming tao ang dumadaan sa tabi nito. Ngunit walang sino man ang gustong pulutin ito. Dahil ang hitsura ng kalabasa ay napaka-ordinaryo. Walang sino man sa nayon ang may gustong bumaba sa ilog para kunin ang kalabasang ito. Nang araw na iyon, ang binatilyong si Sia Ping-an ay nag-iigib ng tubig gaya ng dati. Bigla siyang nakakita ng mahina at mag-ilaw na liwanag sa tubig. Dahil sa kuryosidad, yumuko siya at dinampot ang kalabasa. Pinagmasdan niya itong mabuti sa kanyang kamay. Akala ko ay kung anong kayamanan na. Yun pala ay isang sirang kalabasa lang. Pero pwede na itong gamiting lalagyan ng tubig. Hindi naman masama. Araw-araw akong nagtatrabaho sa labas. Madalas ay nauuhaw ako at walang maiinom. Habang nagsasalita, si Sia Ping-an ay inilubog ang kalabasa sa ilog. Handang lagyan ito ng tubig na maiinom sa daan. Sa sandaling iyon, isang himala ang naganap. Sa simula, inakala ni Sia Ping-an na may butas ang kalabasa. Ngunit matapos niyang suriing mabuti, natuklasan niyang parang walang ilalim ang kalabasa. Kahit anong lagay niya, hindi ito napupuno. Nagtaka si Sia Ping-an. Pero ipinagsawalang bahala na lang niya ito. Basta't nakakapag-imbak ng tubig. Ayos na. Naisip niya na medyo malaki ang kalabasang ito. Sana ay mas maliit ng kaunti. Gayunpaman, sa sandaling, pumasok ang kaisipang iyon sa isip ni Sia Ping-an. Dahan-daang lumiit ang kalabasa. Kinuskus niya ang kanyang mga mata. Siniguradong 7 hanggang 8 pulgada na lang ang laki nito. Lumiit pa ito. At sa harap mismo ng kanyang mga mata, lumiit pa ito ng gusto. Lumiit pa, lalo pang lumiit, kasabay ng pagkahilo at panlalabo ng paningin. Ang dilaw na kalabasa ay lumiit na hanggang 1 pulgada na lang. Ngunit si Sia Ping-an ngayon ay nahihilo, nanlalabo ang paningin, at masama ang pakiramdam. Nanginginig pa ang kanyang mga daliri. Naisip niya na ang nangyayari sa kanyang katawan ay marahil may kinalaman sa kalabasa. Mas mabuting huwag na munang subukan. Kung makakauwi siya ng huli, siguradong mapapag-alitan na naman siya ni Tia. Maagang namatay ang mga magulang ni Sia Ping-an. Mula pagkabata ay kasama na niya ang pamilya ng kanyang tiyo. Ngunit hindi siya itinuring na kapamilya ng pamilyang iyon. Araw-araw ay puro trabaho, o kaya naman ay papunta sa trabaho. Ang pagkain niya ay mas malala pa sa pagkain ng baboy. Mahirap lunukin. Pagdating ni Sia Ping-an sa bahay, ay magdidilim na. Sa sandaling iyon, isang garalgal na boses ng babae ang narinig mula sa loob. Nasa pintuan na. Ang bagal-bagal mo pa rin. Hindi ka pa ba mag-iigib ng tubig para aipakin sa mga baboy? Isang matabang babae sa pintuan. Ay masama ang tingin kay Sia Ping-an. Ang alam mo lang ay kumain. Pero tamad ka naman sa trabaho. Isang buong araw na, ito lang ang tubig na nadala mo. Konti lang ang tubig na ito. Sabi niya, maagang namatay ang mga magulang mo. Kung hindi dahil sa kaunting pagkain, na pinipig ako mula sa aking sarili. Matagal ka nang namatay sa gutom, Sia Ping-an. Si Sia Ping-an ay pilit na ngumiti. Habang ang tubig na kakakuha lang niya, ay ibinuhos sa imbakan ng tubig. Pagkatapos niyang tapusin ang lahat ng gawaing bahay, ang pamilya ay nakapasok na sa loob, sa ilalim ng mainit na kumot, hanggang sa sandaling ito. Saka pa lamang pumasok si Sia Ping-an sa silid kainan. Sa ilalim ng malabong ilaw, mayroon lamang isang maliit na mangkok, na naglalaman ng kalahating lugaw na malamig. Inubos ito ni Sia Ping-an sa ilang subo. Pagkatapos kumain, hinugasan niya ang mga pinggan at kaldero. Saka pa lamang siya pumasok sa kanyang silid. Napakasimple ng kanyang silid. Isang sirang kama, na may makapal na sapin ng dayami. Mula umaga hanggang ngayon ay abala si Sia Ping-an. Pagod na ang kanyang buong katawan. Nag-inat siya ng maigi. Naisip niya, masarap nga ang lugaw. Pero hindi nito napupuno ang kanyang tiyan. Uminom na lang siya ng tubig para pampawi ng gutom. Habang nag-iisip, inilabas niya mula sa kanyang dibdib ang maliit na banga na kasing laki lang ng hinlalaki. Subalit, nang uminom si Sia Ping-an mula sa banga, nagulat siya ng labis. Ang tubig na dati ay mapait, ay naging napakatamis. Dapat mong malaman na mapait ang lahat ng tubig sa paligid ng nayon. Ang mga may kaya sa buhay, ay naglalagay ng dahon ng tsaa para matakpan ang lasa. Uminom pa si Sia Ping-an ng ilang beses. Sinisiguro niyang hindi lang iyon guni-guni. Hindi na talaga mapait ang tubig sa loob ng banga. Mayroon pa itong bahagyang tamis. Hindi nagtagal, matapos uminom, nakatulog ng mahimbing si Sia Ping-an. Kinabukasan ng madaling araw, bahagya pa lang sumisikat ang araw. Si Sia Ping-an ay bumangon na, mula sa kama para magtrabaho. Manipis lang ang kanyang suot, kumuha siya ng dayami mula sa higaan, at isiniksik ito sa loob ng kanyang damit, para magsilbing pampainit. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga dayami, nakakita siya ng kulay berde. Nang tingnan niyang mabuti, ang isang tuyong buto na nakahalo sa dayami, ay tumubo na pala. Mayroon na itong 2 hanggang 3 pulgadang usbong. Sa gitna ng taglamig na ito, lahat ng dahon ay nagyelo na, lalo na ang pagtubo ng buto. Matagal na nag-isip si Sia Ping-an. Naalala niya ang nangyari kahapon. Gabi nang uminom siya mula sa banga. Tila may natapon na kaunti. Hindi niya ito pinansin noon. Maaari kayang matapos ilagay ang tubig sa banga, ay nagkaroon na ito ng mahiwagang bisa. Sa pag-iisip nito, itinago niya ang butong tumubo sa isang tagong lugar sa likod ng kama, at diniligan ito ng tubig mula sa banga. Pagkatapos, hinalungkat niya ulit ang mga dayami. Inilagay din niya ang 3 tuyot na butil ng palay sa likod ng kama, at diniligan ng kaunti. Sa sandaling iyon, narinig niya ang sigaw ng kanyang tiya mula sa labas. Ikaw na tamad ka. Tumirik na ang araw.
Nakahiga ka pa rin. Pagkarinig nito, napilitan si Xia Ping'an na isiksik ang banga sa loob ng kanyang damit. At mabilis na lumabas ng silid. Araw-araw siyang gumigising ng maaga para magluto ng pagkain ng baboy. At magpainit ng tubig na panghilamos para sa kanyang pinsan. Ang pamilya ng kanyang tiyo ay may 5 miyembro. Ang kanyang pinsan ay nasa bayan. Nag-aaral ng martial arts sa Jengwu Hall sa loob ng maraming taon. Kayang pumatay ng baka sa isang suntok. Ang isa pa niyang pinsan ay mas bata sa kanya. Nag-aaral sa paaralan kasama ang guro. Mula pagkabata, ang mag-asawang ito, laging naghahanap ng dahilan para saktan at pahirapan si Xia Ping'an. May isa pa silang anak na 7 taong gulang. Siya lang ang natatanging may mabuting puso sa pamilya ng tiyo. Ang kalahating mangkok ng malamig na lugaw araw-araw ay itinira niya para sa sarili. Nakaupo si Xia Ping'an sa tabi ng kalan. Nagluluto ng lugaw at nagpapakulo ng tubig. Kahit na mabilis siyang kumilos, napag-alitan pa rin siya ng tiya. Ang bagal mo. Hindi ka pa ba magpapakain ng mga baboy? Ang tagal mong mag-apoy. Sayang lang ang panggatong. Kumakain ka na nga, nakikiinom pa. Tapos sasayangin mo pa ang kahoy ko. Sa gitna ng sigaw ng tiya, dala-dala ni Xia Ping'an ang pagkain patungo sa kulungan ng baboy. Para hindi makapagnakaw ng pagkain si Xia Ping'an. Ang pagkain tuwing umaga at gabi, ay ang tiya mismo ang nagluluto. Walang pagkakataong makakuha ang bata. Wala siyang magawa, kaya sa pagkain na lang ng baboy siya napilitang kumuha. Pagdating sa kulungan ng baboy, nang makitang walang tao, kumuha siya ng dakot ng pagkain at isinubo agad. Pinili pa niya yung maraming butil ng palay, at itinago sa loob ng kanyang damit. Ang itim na baboy na ito, ay nasa 70 hanggang 80 kilo na. Mas mataba pa kay Xia Ping'an. Plano ng tiya nakatayin ito para sa bagong taon. Kaya espesyal na dinagdagan ang pagkain nito ng palay at darak, pero hindi alam ng baboy na. Pagkatapos ng 2 taon na pagkain ng damo, ang huling hapunan nito, ay ninakaw pa ng iba. Sa mga sumunod na araw, sa maliit na silid kung saan natutulog si Xia Ping'an, may tumubong 4 na punla. Ang mga ito ay dapat sa tagsibol pa tumutubo sa palayan, at kailangan ng sikat ng araw. Pero heto sila, lumalaki ng hindi sumusunod sa kalikasan. At ang bilis ng paglaki nila ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa mga karaniwang pananim. Nang makita niyang maganda ang paglaki ng mga punla, naisip niyang palawakin ang taniman. Magtatanim pa siya ng marami. Sa bilis ng paglaki nito, baka sa susunod na tagsibol ay makabenta na siya ng malaki. Dahil dito, habang hindi nakatingin ang tiya, kumuha siya ng isang dakot ng palay sa bodega. Hindi niya pwedeng itanim ang lahat ng ito sa loob ng silid. Kaya naghanap si Xia Ping'an sa kabundukan. Sa wakas, sa isang liblib na lugar, nakahanap siya ng maliit na lupang pwedeng pagtaniman. Napakalayo ng lugar na ito. Pagkaalis ng niebe, puro bato ang nakita niya. Halos wala ring lupa. Hindi niya alam kung mabubuhay ang mga ito. Itinanim na lang niya. At diniligan ng tubig mula sa kanyang lalagyan. Umaasa siyang may himalang mangyayari. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos ng mga gawaing bahay, agad siyang tumakbo paakyat ng bundok, at ang mga butil ng palay, totoong ang sumibol na. Sa mga sumunod na araw, araw-araw na pumupunta si Xia Ping'an sa bundok, para diligan ang mga ito. Sa loob lang ng ilang araw, lumaki na ang mga ito ng mahigit 1 dangkal. Kasabay nito, para hindi mahalata ng pamilya, ang mga punla sa kanyang silid, naging mas masipag si Xia Ping'an. Nitong mga nakaraang araw, araw-araw siyang namumulot ng dumi ng aso sa labas, kaya naman nadudumihan siya. Dahil dito, bumabaho ang kanyang katawan at ang kanyang silid. Kaya naman iniiwasan na ng tiya na pumasok doon. Iyon ang paraan niya para hindi mahalata ang kanyang sikreto. Natuklasan ang lihim. Sa silid ni Xia Ping'an, ang ilang punla, ay nagsisimula na ring maglabas ng makakapal na uhay. Sa bilis na ito, sa loob ng 2 araw ay maaari na itong anihin. Nakikita ang magandang paglaki ng mga punla. Si Xia Ping'an ay lihim na nagpasya. Pagkatapos ng bagong taon, kailangang humanap ng paraan para umupa ng ilang ektaryang lupain. Sa isang kisap mata, ilang araw na lang ay bagong taon na. Ang panahon ay lalong lumalamig. Ngunit, ang pamilya ni Tiyo ay masayang-masaya ngayon. Ang pinsan na nag-aaral ng martial arts sa bayan ay nakauwi na. Ang pinsan na nag-aaral sa pribadong paaralan, ay matagal na ring bakasyon. Sa kabilang banda, ang malaking itim na baboy na inalagaan ni Xia Ping'an sa loob ng 2 taon, ay sa wakas ay kinatay na ngayong araw. Si Xia Ping'an ay nakayuko sa tabi ng kalan at nagpapakulo. Ang palayok ay kumukulo at bumubula. Isang nakakatakam na amoy ng karne ang lumabas, na nagpapalaway sa kanya. Siya na gumising ng maaga sa dilim, at naghirap mag-alaga ng baboy sa loob ng 2 taon. Kahit hindi man lang isaalang-alang ni Tiyo ang pagiging magkamag-anak, dahil sa kanyang pagod, kahit paano ay bibigyan siya ng 2 piraso ng matabang karne, para naman mabusog siya. Sa oras na iyon, ang pinsan ay nagdala ng isang malaking plato. Kinuha ni Tiya gamit ang chopsticks ang karne sa palayok, isa-isang inilabas, at inilagay sa plato, na nagpapalaway kay Xia Ping'an. Pinuno ni Tiya ang plato ng pinsan, ng isang malaking plato ng matabang karne, at nagsimulang kumuha ulit ng matabang karne, at inilagay sa plato ng isa pang pinsan. Habang si Xia Ping'an ay nakatingin sa natira sa palayok, ang mga buto at payat na karne, alam niyang ang pangarap niyang makakain ng matabang karne, ay naglaho na. Ngunit ang makakain ng kahit kaunting payat na karne, o mangat-ngat ng buto ay ayos na rin. Ngunit ang hindi niya inaasahan, sa uli, ang
pamilya ni Tia, ay wala man lang itinira para sa kanya. Tanging sabaw na may kaunting mantika ang natira. Siya Ping-an, dagdagan mo ng tubig ang palayok, at magluto ka ng isang malaking palayok ng gulay. At ang dami-dami pang dumi ng baboy sa sahig. Hindi mo pa alam na linisin. Ang taong nakikitira ay walang karapatang kumain ng karne. Si Siya Ping-an ay sumunod na lang. Nagdagdag siya ng tubig sa sabaw ng karne. Pagkatapos ay kinuha ang ilang tali ng pinatuyong gulay at inilagay sa palayok para pakuluan. Ang gulay na niluto sa sabaw ng karne ay mabango rin. Pagkatapos niyang magtrabaho, gulay lang ang makakain niya. Para pagtiisan ang piging na ito. Gabi na nang balak na niyang bumalik sa kanyang silid. Lihim siyang sinundan ni Ling He. Inabot niya ang isang bagay na nakabalot sa dilaw na papel. Amoy na amoy pa mula sa malayo. Ang nakakatakam na amoy ng karne. Kainin mo na ito agad. Babalik na ako para matulog. Huwag mong ipapaalam kay Tia. Pagkasabi nito, tumalikod na si Ling He at umalis. Si Siya Ping-an ay labis na naantig. Sa bahay na ito, tanging ang pinsan lang ang itinuturing siyang kapamilya. At nang makabalik na siya sa silid, at handa na sanang tikman ang karne, biglang sinipa ang pinto. Nakita niya si Tia na galit na pumasok. May hawak na panggatong sa kamay. Ikaw na walang hiya ka. Naglakas loob ka pang magnakaw ng pagkain. Sinipa ni Tia ang pinto. Ang panggatong sa kanyang kamay ay may kasamang hangin. At ipinaghahampas kay Siya Ping-an. Ang panggatong ay humampes sa balikat ni Siya Ping-an. Isang malakas na kalabog. Napadaing sa sakit si Siya Ping-an. Ang balot na papel sa kanyang kamay ay nalaglag sa sahig. Kumalat ang mantika. Isang pirasong karne ang gamulong palabas. Gamulong ito palabas. Ang bango ng karne ay agad na kumalat sa maliit na silid. Nakita ni Tia ang karne sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Namula ang kanyang mukha sa galit. Nanggigigil siya. Nagmumura siya ng walang humpay. Ang boses niya ay matinis na parang sirang Batengo. Sabi niya, si Siya Ping-an ay isang walang utang na loob na lobo. Naglakas loob pa siyang magnakaw ng karne sa bahay. Ngayon din ay tuturuan ko siya ng leksyon, para malaman niya kung ano ang disiplina. Narinig ni Tio ang ingay, at lumabas mula sa sala. Tumayo siya sa pintuan. Madilim ang kanyang mukha, walang kibo. Tinitigan niya lang si Siya Ping-an. Gamit ang kanyang malabong mga mata, walang bahid ng pagmamahal sa kanyang tingin. Puro puot at galit lamang. Ang pinsan ay kakarating lang mula sa bayan. Puno ng lakas na hindi alam kung saan ibubuhos. Nang makita niyang pinapalo si Siya Ping-an, itinaas niya ang kanyang manggas at sumugod. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Siya Ping-an. Napakalakas ng sampal na iyon. Bumagsak si Siya Ping-an sa sahig. May lumabas na dugo sa gilid ng kanyang labi. Ang isa pang pinsan ay sumunod sa likuran. Namulot siya ng maliit na bato sa sahig. At ibinato kay Siya Ping-an. Sumisigaw siya na magnanakaw. Sabi niya, si Siya Ping-an ang nagnakaw ng karne. Dapat lang nabugbugin hanggang mamatay ang magnanakaw. Nakahandusay si Siya Ping-an sa malamig na sahig. Ang matinding sakit sa balikat ay kumalat sa buong katawan niya. Namamanhid ang kanyang mukha sa hapdi. Ngunit ang kanyang paningin ay nakapako sa direksyon ng pintuan. Nakatayo roon si Siya Ling He. Mapatla ang kanyang mukha, puno ng luha ang kanyang mga mata. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang damit. Nanginginig ang kanyang mga labi. Halatang takot na takot siya sa nakikita. Habang pinapanood niyang bugbugin si Siya Ping-an, nag-aalala siya at nasasaktan. Nangangatal ang kanyang bibig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na siya ang palihim na nagbigay ng karne kay Siya Ping-an. Hindi ito ninakaw ni Siya Ping-an. Ngunit bago pa makapagsalita, pinigilan siya ng isang tingin ni Siya Ping-an. Ang mga mata ni Siya Ping-an ay puno ng pakiusap. Ngunit may katatagan. Dahan-dahan siyang umiling. Ipinahiwatig niya sa labi na huwag siyang magsalita. Alam niya kung gaano kagalit si Tia. Kung aamin si Siya Ling He, ang naghihintay sa kanya ay mas matinding parusa. Si Siya Ling He ay ang tanging mabait sa kanya sa bahay na ito. Hindi niya hahayaang si Siya Ling He ay madamay dahil sa kanyang pagdurusa. Kahit na siya ang bugbugin at pagbintangan, hindi niya hahayaang madamay si Siya Ling He. Naintindihan ni Siya Ling He ang tingin ni Siya Ping-an. Sa wakas ay tumulo na ang kanyang mga luha. Kinagat niya ang kanyang labi. Pinigilan ang mga salitang nasa dulo na ng kanyang dila at nilunok ang mga ito. Ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Nakita nilang nakahandusay si Siya Ping-an sa sahig. Hindi siya nagsasalita. Akala nila ay sumuko na siya. Muling bumagsak ang hawak nilang panggatong. Tumama ito sa likod ni Siya Ping-an. Napadaing si Siya Ping-an. Pakiramdam niya ang kanyang mga laman loob ay tila naglipatan ng pwesto. May bumulwak na matamis na lasa sa kanyang lalamunan. Hindi na niya kayapang magtimpi. Ang lahat ng hinanakit at galit na naipon sa loob ng mahabang panahon ay sumabog sa sandaling ito. Sumandal siya sa lupa at sinubukang tumayo. Sa kabila ng paos na boses, sumigaw siya kay Tio at Tia. Sinabi niyang hindi siya nagnakaw ng karne. Kailanman ay hindi siya nagnakaw ng kahit ano sa bahay na ito. Sa loob ng maraming taon, nagsilbi siyang parang hayop sa bahay na ito. Gumigising siya bago pa sumikat ang araw para magtrabaho. At hanggang hating gabi bago makapagpahinga. Ang kinakain niya ay malamig na lugaw at maalat na gulay. Nakatira siya sa isang sirang bahay na pinapasok ng hangin.
Pero wala siyang kahit kititing na reklamo. Sina Tio at Tia ang tunay na masasamang tao. Matapos pumanaw ang kanyang mga magulang, hindi sila nagpakita ng kahit kititing na pagmamahal. Inangkin nila ang bahay na iniwan ng kanyang mga magulang, pati na ang mga lupain. Itinuring nila siyang parang alipin. Sa loob ng mahigit 10 taon, mas mabigat pa sa bundok ang kanyang dinanas na hirap. Ang mga ari-ari ang iniwan ng kanyang mga magulang, ay dapat sana ay may bahagi siya. Ngunit sina Tio at Tia ay inangkin ang lahat para sa kanilang sarili. Kahit isang subong kanin ay hindi nila maibigay sa kanya. Ngayon, dahil lang sa isang piraso ng karne, ay sinaktan nila siya ng malubha. Wala na ba kayong konsensya? Ang mga salitang ito ay parang bomba, na umalingaw sa pandinig ni Tio at Tia. Natigilan ang dalawa sa isang iglap. Nawala ang galit sa kanilang mukha. May bahid ng pagkataranta at pagkabalisa sa kanilang mga mata. Hindi nila kailanman naisip na ang batang laging sunod sa Niren, na hindi lumalaban at hindi sumasagot, ay maglalakas loob na magsalita sa harap nila. Ibubunyag ang kanilang mga ginawa. Magkakaroon ng ganito kalakas na loob. Inangkin nila ang ari-arian ng mga magulang ni Xia Ping-an. Kaya may tinatago silang lihim. Dahil sa diretsahang sinabi ito ni Xia Ping-an. Sa isang sandali, hindi nila alam kung paano sisigot. Sandaling natigilan. Napalitan ito ng matinding hiya at galit. Dahil sa pagkabalisa, pakiramdam nila ang kanilang dangal. Ay niyurakan ni Xia Ping-an. Sumigaw sila, na sinasabing nagpaparatang lang si Xia Ping-an. Sinabi nilang maagang pumanaw ang kanyang mga magulang. At buti na lang ay kinupkop nila siya. Kung hindi, matagal na siyang namatay sa gutom sa kalsada. Ang bahay at mga lupain ay pansamantala lang nilang pinangangalagaan. Paglaki niya, ibabalik din nila ito. Ngayon, ay kinakalaban pa sila nito. Para silang nag-aalaga ng ahas na kakagat sa kanila. Natauhan din si Tio. Lalong dumilim ang kanyang mukha. Pakiramdam niya ay lumakas ang loob ni Xia Ping-an. At naglakas loob na sumagot. Kailangan niya itong disiplinahin ngayon din. Kung hindi, hindi na niya ito makokontrol. Lumapit si Tio. At sinipa ang dibdib ni Xia Ping-an. Tumalsik siya ng ilang hakbang. At malakas na tumama sa malamig na pader. Isang subong sariwang dugo ang lumabas sa kanyang bibig. At tumalsik sa pader. Nag-iwan ng nakakasilaw na pula. Nang makita ito ng pinsan, lumapit din siya at pinagsusuntok at pinagsisipa si Xia Ping-an. Ang mga suntok at sipa ay tumama sa katawan at ulo ni Xia Ping-an. Bawat isa ay may buong puwersa. Naroon din ang isa pang pinsan sa tabi. Walang tigil sa pagsipa sa binti ni Xia Ping-an. Patuloy pa rin ang pagmumura niya. Ang panggatong sa kamay ng Tia ay parang ulan na bumabagsak sa katawan ni Xia Ping-an. Habang pinapalo, patuloy ang pagmumura niya. Sabi niya, papatayin ko ang walang utang na loob na yan. Para malaman niya ang kapalit ng pagsuway sa nakatatanda. Nakapulupot si Xia Ping-an sa sahig. Nakayakap ang mga kamay sa ulo. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang lahat. Dahil sa sakit, halos mawalan na siya ng malay. Ang tanging naririnig niya ay ang mga mura ng pamilya ni Tio. At ang tunog ng mga suntok na tumatama sa kanya. Unti-unti nang nagdidilim ang kanyang paningin. Sa huli, nagdilim ang paligid. Nawalan na siya ng malay. Hanggang sa, nakahandusay si Xia Ping-an ng walang kibo sa sahig. Parang isang sirang manika. Doon lang tumigil si Tio at Tia. Tiningnan ni Tia ang nasa sahig. Ang walang malay na si Xia Ping-an. Dinuraan pa niya ito dahil hindi pa siya kontento. Sabi niya, deserve niya yon. Kapag sumagot ka pa ulit, sa susunod, palalayasin na kita. Magdusa ka sa gutom. Tiningnan ni Tio si Xia Ping-an sa sahig. Kumunat ang kanyang noo. Wala siyang sinabi. Tumalikod lang siya at bumalik sa loob ng bahay. Para bang ang nakahandusay sa sahig ay hindi niya pamangkin, kundi isang taong walang kinalaman sa kanya. Ipinagpag ng pinsan ng alikabok sa kanyang mga kamay. May mukhang mapang maliit. Sumunod din ang isa pang pinsan na nagtatalon-talon. Tanging si Xia Linghi lang ang naghintay na makaalis ang lahat. Lihim na lumapit kay Xia Ping-an. Lumuhad at marahang hinaplos ang mga sugat ni Xia Ping-an. Ang mga luha ay sunod-sunod. Napamatak sa mukha ni Xia Ping-an. Pabulong na tinawag, Kuya Ping-an. Puno ng awa at kawalan ng magawa ang kanyang boses. Pagbalik ni Tia sa loob ng bahay, habang iniisip, lalo siyang nagduda. Si Xia Ping-an ay laging duwag at takot. Paano niya magagawang magnakaw ng karne? At ang karne na iyon ay espesyal na itinabi niya para sa kalusugan ng pinsan. Hindi naman ito masyadong nakatago. Si Xia Linghi naman ay laging malapit kay Xia Ping-an. At dahil mabait sa pag-iisip niya, nahulaan ni Tia ang karne. Malamang na si Xia Linghi ang lihim na nagbigay nito kay Xia Ping-an. Biglang nag-init ang ulo ni Tia. Inisip niya na ang sarili niyang anak ay kumakampi sa iba at tinutulungan ng isang estranghero at pinagtataksilan ng sariling pamilya. Galit na galit siyang lumapit kay Xia Linghi. Hinailan niya ang tenga nito at mariing tinanong kung siya ba ang nagbigay ng karne at lihim na ibinigay kay Xia Ping-an. Habang hinihila ni Tia ang tenga ni Xia Linghi, napaiyak siya sa sakit pero ngumuso pa rin at ayaw umamin. Nang makita ni Tia na matigas ang ulo nito, mas hinigpitan niya ang paghila at nagbanta pa na ikukulong siya. Hindi siya pinapakain hanggang sa umamin siya. Hindi na kinaya ng pinsan ko dahil sa pilit na pagtatanong at paghila. Sa huli, tumango na lang siya. Inamin niyang ako ang nagbigay ng karne. Nang makita ng Tia na umamin siya, lalo siyang nagalit. Agad niyang pinarusahan ng pinsan ko. Pinagluhod sa harap ng altar ng mga ninuno at sinabi pa, hindi siya pakakainin ngayong gabi at
at bukas, para magmuni-muni siya ng mabuti, para malaman niya kung uulitin pa niyang tulungan ng ibang tao. Ganito ang nangyari sa pinsan ko, nakaluhod sa malamig na sahig, habang gutom na gutom. Pero sa isip niya, laging nag-aalala, para kay Sia Ping-an na nakahiga sa kwarto. Hindi niya alam ang kalagayan ni Sia Ping-an. Kung gising na ba ito, kung masakit pa ba ang mga sugat niya, tanging panalangin na lang ang magagawa niya. Sana ay maging maayos ang kalagayan ni Sia Ping-an. Samantala, napakatahimik sa kwarto ni Sia Ping-an. Sa malamig na hangin, may halong bahagyang amoy ng dugo at karne. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Dahan-daang nagkamalay si Sia Ping-an. Sa sandaling bumalik ang aking malay, ramdam ko ang matinding sakit sa buong katawan. Sa bawat galaw, para bang libo-libong karayom ang tumutusok sa aking mga buto. Gusto kong bumangon, pero ilang beses kong sinubukan. Nabigo ako dahil sa sakit ng katawan. Sa huli, nakahiga na lang ako sa malamig na higaan. Wala man lang akong lakas para iangat ang aking kamay. Hindi na talaga ako makabangon. Kumakalam na ang sikmura ko sa gutom. Mula noong pagkatay ng baboy kahapon hanggang ngayon, ilang higop lang ng sabaw ng gulay ang nainom ko. Hindi man lang nakabusog. Ngayon, pinagbubugbog pa ako. Sobrang hina na ng aking katawan. Ang gutom at sakit ay magkahalo. Para akong mamamatay sa hirap, gusto kong humingi ng tulong. Humihingi ng kahit kaunting makakain. Pero alam ko, ang pamilya ni Tio, hindi nila pakialam kung mabuhay o mamatay ako. Pinarusahan na naman ang pinsan ko. Hindi man lang niya kayang tulungan ang sarili niya. Wala siyang magagawa para tulungan ako. Habang nagdidilim ang paningin ko sa gutom, at muntik na akong mawalan ng malay. Hindi sinasadya ng kamay ko, nahawakan ang dilaw na kalabasa na nakatago sa loob ng aking damit. Ang kalabasa ay kasing laki pa rin ng 1 pulgada. Ramdam ko ang mainit at makinis na haplos sa aking mga daliri. Nagbigay ito ng kaunting linaw sa aking isipan. Naalala ko ang himala ng kalabasang ito. Naalala ko ang matamis na tubig sa loob nito. Ngayon, wala na akong ibang mapupuntahan. Dito na lang ako aasa. Ginamit ni Sia Ping-an ang lahat ng natitira niyang lakas para ilabas ang kalabasa mula sa kanyang damit, idinikit sa kanyang labi, at dahan-daang humigop. Ang tubig sa loob ng kalabasa ay matamis pa rin. Dumulas ito sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang sikmura, isang mainit na agos, ang biglang kumalat mula sa kanyang lalamunan hanggang sa buong katawan. Ang tuyot niyang lalamunan ay naging maayos na, nabawasan din ang kanyang gutom. Uminom pa siya ng ilang higop. Sa pagkakataong ito, malinaw niyang naramdaman ang isang malakas na enerhiya na kumalat mula sa kanyang sikmura at dahan-daang damaloy sa kanyang buong katawan. Pinapawi nito ang sakit sa kanyang mga sugatang kalamnan at balat. Ang enerhiyang iyon ay banayad ngunit puno ng lakas. Ang dating matinding hapdi, sa ilalim ng paghilom ng enerhiyang ito, unti-unting nababawasan. Ang mga sugat sa kanyang katawan, tila unti-unting naghihilom. Ang dati niyang mahinang katawan, ay dahan-daang nagkakaroon ng lakas. Hindi lang ito basta tubig. Ito ay tila isang mahiwagang gamot. Si Sia Ping-an ay nagulat at natuwa sa kanyang puso. Sumandal siya sa gilid ng kama. Dahan-daang iniinom ang tubig mula sa kalabasa. Nararamdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Sa bawat lagok, gumagaan ang pakiramdam ng kanyang katawan. Ang mainit na enerhiyang iyon, patuloy na dumadaloy sa kanyang loob. Naghihilom sa kanyang mga sugat. Sa ganitong paraan, nakailang lagok si Sia Ping-an. Ang tubig sa loob ng kalabasa, hanggang sa hindi na masyadong masakit ang kanyang katawan. Nang magkaroon na ng kaunting lakas, tumigil siya. Inilagay niya ang kalabasa. Maingat na ibinalik sa loob ng kanyang makapal na damit. Puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Kung hindi niya napulot ang dilaw na kalabasang ito, baka ngayong araw, ay tuluyan na siyang mamatay. Sa ilalim ng bagbog ng pamilya ng kanyang tiyo, ang kalabasang ito, ang nagligtas sa kanyang buhay. Lumipas ang isang gabi, unti-unting sumisikat ang araw sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa taglamig, tumago sa sirasirang papel ng bintana, pumasok sa maliit na silid, nagbigay ng ilang mahihinang sinag. Dahan-daang idinilat ni Sia Ping-an ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay magaan ang kanyang pakiramdam. Ang sakit sa kanyang katawan ay halos nawala na. Bagamat may kaunti pang kirot, ngunit kaya na niyang bumangon ng bahagya, at kaya na ring maglakad ng dahan-dahan. Kung dati ito, sa tindi ng bagbog na inabot niya, siguradong hihiga siya ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Ngunit ngayon, sa loob lang ng isang gabi, halos gumaling na siya. Ang tubig sa loob ng kalabasang ito, tunay na napakamahiwaga. Pagkatayo niya ng maayos, ang kanyang paningin ay naakit sa tanawin sa likod ng kama. Ang 4 na punla ng palay na tumutubo sa likod ng kama, ay ganap na palang hinog. Ang mga uhay ng palay ay matataba at puno. Ang mga gininto ang butil ng palay, mahigpit na magkakadikit. Sadyang mabigat kaya nakayuko ang mga tangkay. Sa ilalim ng mahinang sikat ng araw, naglalabas ng banayad na kislap. Sa hangin, may halong sariwang bango ng palay. Ilang araw pa lang ang nakalilipas, mula sa tuyong binhi na sumibol, hanggang sa maging punla, at hanggang sa mahinog. Ang bilis ng paglaki ay hindi kapanipaniwala, at sa lugar pa na walang sikat ng araw, at walang matabang lupa sa loob ng silid. Ang lahat ng ito, ay dahil sa tubig mula sa kalabasa. Tuwang-tuwa si Sia Ping-an. Mabilis siyang naglakad patungo sa likod ng kama. Maingat na pumitas ng isang uhay ng palay. Kinaliskisan ang balat ng palay. Inilantad ang bilog at matabang butil. Ang butil ay malinaw
malinaw at may kintab. Ibang-iba sa karaniwang palay. Hindi niya napigil ang kumuha ng ilang butil. Inilagay sa kanyang bibig at ninuya. Ang butil ay natunaw agad sa kanyang bibig. Isang malinis at matamis na lasa ang kumalat sa kanyang bibig. Kasunod nito, isang dalisay na lakas. Ang biglang damaloy sa aking katawan mula sa bibig. At damaloy sa aking mga ugat sa buong katawan. Ang katawan kong dati masakit at pagod, ay biglang napuno ng lakas. At ang aking diwa ay naging masigla. Tila ba hindi nauubusan ng enerhiya. Ang palay na ito, ay katulad din pala ng tubig sa loob ng kalabasa, na nagtataglay ng mahiwagang lakas. Muling ninuya ni Xia Ping-an ang ilang butil, habang nararamdaman sa loob ng katawan. Ang patuloy na pagdaloy ng lakas, ay hindi mapigilan ang kagalakan sa puso. Alam niyang ang kanyang buhay. Simula nang mapulot ang dilaw na kalabasang ito, ay tuluyan ng nagbago. Maingat niya, inani ang mga butil ng palay mula sa 4 na tangkay, at itinago ang lahat. Inilagay sa isang maliit na supot na tela, at itinago sa ilalim ng kanyang kama. Ito ang kanyang kayamanan. Hindi dapat malaman ng pamilya ni Tio. Matapos itago ang palay, lumabas na si Xia Ping-an ng silid. Bagamat mapatla pa rin ang kanyang mukha, ay mas maayos na ang kanyang pakiramdam, at matatag na rin siyang makalakad. Nang makita ni Tia si Xia Ping-an, na nakakalakad na pala, ay may bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata. Akala niya, ay ilang araw pang hihiga si Xia Ping-an. Hindi niya inakalang mabilis itong makakabangon. Ngunit hindi na siya nag-isip ng malalim. Inisip na lang na matigas ang katawan ni Xia Ping-an, at nanatiling nakasimangot, at inutusan si Xia Ping-an ng may pagmamataas, na magigib agad ng tubig at pakainin ang mga baboy, at huwag nang magpakita sa harap niya. Hindi na pinansin ni Xia Ping-an ang pangungutya at masamang tingin ni Tia. Tumango na lamang siya ng tahimik, at kinuha ang mga timba para mag-igib ng tubig. Dahil sa sustansya ng tubig mula sa kalabasa at ng palay, ay mas lumakas na siya kaysa dati. Dati, kahit kalahating timba lang ay hirap na siya. Ngayon, kahit puno ang 2 timba, ay mabilis na siyang makalakad, at hindi man lang napapagod, na ikinagulat niya mismo. Sa mga sumunod na araw, ay ginagawa pa rin ni Xia Ping-an ang dati. Maagang gumigising para magtrabaho, mag-igib ng tubig at magpakain ng baboy, mag-atong at magluto. Lahat ng marumi at mabigat na trabaho ay ginagawa niya. Ang pamilya ni Tio ay patuloy pa rin sa pangungutya, at pagpapahirap sa kanya. Ngunit hindi ito pinapansin ni Xia Ping-an. Tahimik lang niyang tinitiis ang lahat. Habang nagtatrabaho, ay palihim niyang ginagamit ang tubig mula sa kalabasa, para palakasin ang kanyang katawan, at kumakain ng ilang butil ng palay para dagdagan ang lakas. Ang kanyang katawan ay lalong nagiging matipuno, at lalong lumalakas. Ang kanyang buong pagkatao, ay unti-unti ring nagbago. Hindi na siya tulad ng dati na laging natatakot. Sa kanyang mga mata ay mayroon na kaunting katatagan at tiwala sa sarili. Lumipas ang isa pang araw. Malapit na ang tanghali, nang may dumating na matandang pulubi sa nayon. Ang matandang pulubi ay may puting buhok, na magulo na parang banta ng dayami. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubat, maitim ang balat, nakasuot ng lumang damit, na puno ng mga tagpi, at nakayapak sa isang pares ng tsinelas na dayami na nakalabas ang mga daliri sa paa. Hawak niya ang isang baston. May dala siyang punit-punit na bag sa likod. Mukha siyang kaawa-awa. Lumapit ang matandang pulubi sa bahay ni Tio. Huminto siya. Humarap siya sa pamilya ni Tio sa loob ng bakuran. Nagbigay galang siya. Paus ang boses niya. Sinabi niyang napadaan lang siya rito. Napakalamig ng panahon. Gusto lang niyang humingi ng makakain, at makituloy kahit isang gabi lang. Aalis din siya pagliwanag bukas. Nang makita ni Tia ang matandang pulubi, agad na sumama ang mukha niya sa pandidiri. Tinakpan niya ang kanyang ilong, para bang may nakita siyang napakaruming bagay. Galit niyang sinigawan ang matandang pulubi. Tinawag niya itong pulubi. Ang dumi-dumi. Huwag siyang tumayo sa harap ng bahay nila. Sabi pa niya, wala silang sobrang pagkain. Paalisin na siya agad. Kung hindi, pakakawalan nila ang aso para kagatin siya. Napakunot din ang noo ni Tio. Kinawain niya ang matandang pulubi. Pinalayas niya ito. Huwag silang gambalain sa pagkain. Ang mga pinsan naman ay nakatingin ng may paghamak. Itinuturo-turo nila ang matandang pulubi, at nagsasabi ng mga masasakit na salita. Pinalalayas nila ito ng malayo. Tiningnan ng matandang pulubi ang pamilya ni Tio. Ang kanilang mga mukhang walang pakialam. May bakas ng lungkot sa kanyang mukha, pero wala na siyang sinabi pa. Dahan-dahan lang siyang tumalikod, at nagbalak umalis. Sa sandaling iyon, lumabas si Xia Ping-an sa bakuran. Galing siya sa pag-iigib ng tubig. Nakita niya ang nangyayari. Tiningnan niya ang payat na pangangatawan ng matandang pulubi. Naalala niya ang mga pinagdaanan niya nitong mga nakaraang taon. Nakaramdam siya ng awa. Alam niya kung gaano kahirap ang magutom at ginawin. Alam din niya kung gaano kasakit ang itakwil ng ibang tao. Ang mga ginagawa ng pamilya ni Tio, ang nagpapabigat sa kanyang kalooban. Mabilis na nilapitan ni Xia Ping-an ang matandang pulubi. Nginitian niya ito. Mahinahon niyang sinabi, Lolo, huwag po kayong magalit. Ganyan lang po talaga sila. Kung hindi po kayo mahihiya, dito na lang po muna kayo. May pagkain po ako rito. At pwede rin po kayong makituloy ngayong gabi. Pagkasabi nito, iginiya niya ang matandang pulubi patungo sa kanyang sira-sirang silid. Hindi niya pinansin ang masasamang tingin ng pamilya ni Tio, at ang mga sigaw ni Tia. Nang makita ni Tia si Xia Ping-an, na naglakas loob na mag-uwi ng isang matandang pulubi, nagngit-ngit siya sa galit. Tinawag niyang tanga si Xia Ping-an, na nag-uwi pa ng isang maduming pulubi. Sa loob ng bahay,
bahay. Sabi pa niya kay Tio na palayasin silang dalawa, paalisin silang pareho. Pero hindi siya pinansin ni Sia Ping-an. Ay nalalayan lang niya ang matandang pulubi, at dahan-daang pumasok sa kanyang silid. Bagamat payak ang silid ni Sia Ping-an, malinis naman ang pagkakaayos nito. Binigyan niya ang matandang pulubi ng isang lumang upuan. Para maupo ito, kumuha rin siya ng tubig mula sa kanyang kalabasa, at iniabot ito sa matandang pulubi. Sabi niya, Lolo, uminom po muna kayo ng tubig para uminit ang inyong katawan. Kukuha po ako ng makakain ninyo. Tinanggap ng matandang pulubi ang mangkok ng tubig. Uminom siya ng kaunti. Biglang may kislap ng gintong liwanag sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Sia Ping-an. Naging malalim ang kanyang mga mata. Hindi na ito malabo gaya kanina. Ngunit wala siyang sinabing anuman. Tumango lang siya. Nagpasalamat siya. Tumalikod si Sia Ping-an at lumabas. Lihim niyang inilabas ang itinago niyang palay. Nagluto rin siya ng lugaw na may ligaw na gulay. Pinagsama niya ang palay at ang lugaw. Ibinigay niya ito sa matandang pulubi. Pagbalik ni Sia Ping-an dala ang tubig. Pagpasok niya sa bakuran, hinarang siya ng pinsan niya. Tiningnan siya ng may paghamak. Sabi ng pinsan niya, ang yabang na ni Sia Ping-an nitong mga nakaraang araw. Akala mo ba ay malakas ka na? Ang lakas ng loob mong sumagot sa pamilya, at nagdala ka pa ng maruming pulubi sa bahay. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon, para malaman mo kung sino ang boss dito sa bahay. Pagkasabi niyon, itinaas ng pinsan niya ang kamao, at sinuntok ang dibdib ni Sia Ping-an. Ang suntok na may kasamang hangin. Napakalakas. Kung ang dating Sia Ping-an ito, hindi niya maiiwasan. Mapipilitan siyang tumanggap ng tama. Pero ang Sia Ping-an ngayon, ay ibang-iba na. Tiningnan niya ang paparating na suntok. Kalmado ang mga mata, hindi umiwas. Nang malapit na ang kamao, sa dibdib niya, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay, at sinalubong ang suntok. Isang malakas na tunog ang narinig. Nagbanggaan ang dalawang kamao. Isang malakas na puwersa ang nagmula sa kamao ni Sia Ping-an. Naramdaman ng pinsan niya na ang kamao niya ay parang tumama sa matigas na bato. Parang mababali ang mga buto. Kumalat ang matinding sakit sa buong katawan. Ang buong katawan niya ay parang saranggolang naputulan ng tali. Tumalsik siya pabalik. Bumagsak ng malakas sa pader ng bakuran. Bumaon sa dingding. Hindi makagalaw. Napadaing siya sa sakit. Ang eksenang ito ay nagpagulat sa lahat ng nasa bakuran. Nanlaki ang mga mata ng tiyuhin. Nakanganga sa gulat. Hindi makapaniwala. Ang pinsang mas bata ay natakot at nagtago. Sa likod ng ina, nanginginig. Hindi man lang makahinga. Hindi nila akalain na ang laging inaapi ng pinsan niya, si Sia Ping-an, ay magiging ganito kalakas. Isang suntok lang, bumaon na ang pinsan niya sa pader. Parang imposible. Ang pinsan niya ay nag-ensayo ng martial arts sa bayan sa loob ng maraming taon. Kayang pumatay ng baka sa isang suntok. Kilala siya sa nayon dahil sa lakas niya. Pero ngayon, tinalo siya ni Sia Ping-an sa isang suntok lang. Ang pagbabago ni Sia Ping-an ay masyadong malaki. Hindi nila matanggap. Natauhan ng ina, sumisigaw na tumakbo, papunta sa pader. Gustong hilahin ang anak pababa. Pero nakabaon ng pinsan niya sa dingding. Hindi makagalaw. Patuloy lang sa pagdaing. Ang kanyang landas sa martial arts ay tuluyang nawasak dahil sa suntok na iyon. Simula ngayon, huwag nang pag-usapan ang pagpatay ng baka. Kahit simpleng gawaing bukid, ay hindi na niya kaya. Nang makita ng tiyuhin ang nangyari, namutla ang kanyang mukha. Alam niya, si Sia Ping-an ay hindi na nila kayang kontrolin. Ang taong inapi nila sa loob ng mahigit 10 taon. Ang bata ay tunay na lumaki na. Taglay ang lakas na hindi nila kayang labanan. Tinitingnan ng bagbog na pinsan na naghihingalo, at tinitingnan ng kalmadong si Sia Ping-an. Puno ng takot at pagsisisi ang puso. Pinagsisisihan niyang hindi sana dapat pinahirapan ng ganoon si Sia Ping-an. Pinagsisisihan ng hindi sana pag-agaw sa mana ng mga magulang nito. Pero huli na ang lahat para magsalita. Ang pag-asa ng pamilya ng tiyuhin ay nakasalalay sa pinsan. Umaasang magtatagumpay ang pinsan sa martial arts sa hinaharap, at magbibigay ng karangalan sa angkan. Ngayon, putol na ang landas ng martial arts ng pinsan. Wasak na rin ang kanilang pag-asa. Sa kawalan ng magagawa, ibinaling na lang nila ang lahat ng pag-asa sa nakababatang pinsan. Umaasang mag-aaral ng mabuti ang nakababatang pinsan. Little Tiger. Matako at tamad. Hindi naman talaga pang eskwela. Ang pag-asang ito ay isa lamang ilusyon. At matapos ang suntok na iyon ni Sia Ping-an, ay tumalikod siya at naglakad patungo sa pintuan. Nakatayo roon sina Shifu Zuanqing at Sia Linghe. Nakatayo lang sila roon. Pinagmamasdan ni Shifu Zuanqing si Sia Ping-an, na may bakas ng ngiti ng kasiyahan. Alam niyang hindi siya nagkamali ng taong pinili. Si Sia Ping-an ay hindi lang may magandang pangangatawan, kundi may matatag din na kalooban. Isa siyang talento na pwedeng hubugin. Humarap si Shifu Zuanqing kay Sia Ping-an, at tumango. Ping-an, Linghe. Kailangan na nating umalis. Tumango si Sia Ping-an. Sumulyap siya sa pamilya ng tiyuhin sa bakuran. Walang kahit kititing na panghihinayang sa kanyang mga mata. Tanging malamig na pagwawalang bahala lang. Hinawakan niya ang kamay ni Sia Linghe, at sumunod sa likuran ni Shifu Zuanqing. Hakbang-hakbang silang lumabas sa lugar na kinalakihan niya. Sa loob ng mahigit 10 taon, lumabas na sila sa lugar na puno ng sakit at kahihiyan. Patungo na sila sa Lingyuzong. Sinimulan na nila ang kanilang sariling landas sa pag-aaral ng kapangyarihan. Habang naglalakad, si Shifu Zuanqing ay nagpapaliwanag
ipinaliwanag kina Xia Ping'an at Xia Linghe tungkol sa mundo ng mga cultivator. Para maging isang makapangyarihang cultivator, hindi lang talento at swerte ang kailangan. Kailangan din ng walang humpay na pagsisikap at tiyaga. Nakikinig ng mabuti sina Xia Ping'an at Xia Linghe. Natila ba sabik na sabik, puno ng pananabik ang kanilang puso para sa mundo ng cultivation. Lihim silang nangako sa kanilang sarili na mag-insayo ng mabuti at magiging mahusay na cultivator sa hinaharap. Hindi nila alam kung ilang araw na silang naglalakad, ilang bundok na ang kanilang nalampasan. Hanggang sa makarating sila sa tarangkahan ng Lingyuzong. Nakatayo ito sa tuktok ng isang mataas na bundok, naabot hanggang ulap. Ang tuktok ng bundok ay nababalot ng ulap, na tila isang mahiwagang lugar. Napakaganda ng tanawin. Kaso, mukhang luma na ang tarangkahan ng bundok. Hindi ito kasing engrandi ng kanilang inaasahan. Medyo mukha pang ang abandonado. Pagpasok sa Lingyuzong, doon lang napagtanto ni na Xia Ping'an at Xia Linghe, na ang Lingyuzong ay mas luma pa, kaysa sa kanilang inakala. Karamihan sa mga gusali sa loob ng sekta, ay matagal nang hindi naayos. Bitak-bitak ang mga pader. Tulo-tulo ang bubong. Mukhang napabayan na. Pinagmamasdan ni Shifu Zuanqing ang reaksyon ng dalawa, at nakangiting sinabing, ang Lingyuzong noon, kudlit, dati ay isa ring dakilang sekta sa mundo ng paglilinang. Noong kasagsagan nito, libo-libo ang mga disipulo at napakaraming dalubhasa. Ngunit dumaan ito sa isang malaking trahedya. Grabeng napinsala ang sekta. Karamihan sa mga disipulo ay naghiwa-hiwalay. Iilan na lamang ang natira. Mabuti na lang at buhay pa ang tradisyon ng Lingyuzong. Bagamat mahirap pag-aralan ang kanilang teknik sa paglilinang, napakataas naman ang potensyal nito. Kapag natutunan mo ito, walang hanggan ang iyong mararating. Dinala ni Shifu Zuanqing sina Xia Ping'an at Xia Linghe sa loob ng bulwagan ng sekta. May 4 na taong naghihintay na sa loob. 2 lalaki at 2 babae. Mukhang nasa edad 20 ang mga ito. Pagkakita nila kay Shifu Zuanqing, magalang silang lumapit at bumati ng Shifu. Tumango si Shifu Zuanqing. Ipinakilala niya ang 2 sa 4. Ang 2 batang ito, sina Xia Ping'an at Xia Linghe, ay inyong mga bagong bunso. Simula ngayon, pamilya na kayong lahat, magtulungan at magmalasakitan kayo. Nakangiting tumango ang 4 na nakatatandang disipulo. Pagkarinig nito, malugod nilang tinanggap sina Xia Ping'an at Xia Linghe. Ang panganay na si Kuya Linfeng, kalmado at matuwid. Ang pangalawa, si Mo Chen, masayahin at palabiro. Ang pangatlo, si Ate Su Qingyu, mabait, malambing, at maganda. Ang pang-4, si Ye Lingxi, masigla at makulit. Napakainit ng pagtanggap nilang 4. Nilapitan nila sina Xia Ping'an at Xia Linghe. Kinamusta sila ng mabuti, at ipinasyal sa buong sekta. Inasikaso rin nila ang matutuluyan ng mga ito. Wala silang bahid ng pagtatangi, kahit nabaguhan lang ang 2. Napakabuti nila sa kanila, sina Xia Ping'an at Xia Linghe. Sa kabutihan ng kanilang mga nakatatanda, ay nakaramdam ng labis na kagalakan. Sa kakaibang mundong ito, naramdaman nila ang matagal na nilang hinahanap na pagmamahal. Dito na ang tunay nilang tahanan. Sinimulan na ni Shifu Zuanqing ang pagtuturo kina Xia Ping'an at Xia Linghe. Ibinigay niya kay Xia Ping'an ang pangunahing teknik ng Lingyuzong, ang Anqing Yunju. Ang teknik na ito ang tinutukoy ni Shifu na mahirap pag-aralan, ngunit napakataas ng potensyal. Maraming nagtatangkang mag-aral nito, ang sumusuko dahil hindi ito makuha-kuha. Ngunit napakadali nitong natutunan ni Xia Ping'an. Dahil si Xia Ping'an ay may tulong mula sa likido ng Spirit Gourd, na puno ng purong enerhiya ng kalikasan, na tumutulong sa kanya na maunawaan ang lalim ng teknik. Bukod pa rito, likas na magaling ang kanyang pundasyon, at swak na swak sa Anqing Yunju. Hindi inaasahang napakaangkop nito para sa kanya. Habang ginagamit ang Anqing Yunju, at umiinom ng likido mula sa Spirit Gourd, ang enerhiya mula sa likido ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang katawan, at nagiging bahagi ng kanyang lakas. Napakabilis ng kanyang pag-unlad. Sa loob lamang ng ilang araw, ay matagumpay na siyang nakapasok sa unang antas ng Qi. Labis na namangha si Shifu Zuanqing at ang 4 na nakatatanda. Sa bilis ng kanyang pag-unlad, itinuring nila siyang isang henyo sa paglilinang. Samantala, si Xia Linghe naman, dahil sa kanyang pambihirang dual spirit root, ay napakabilis din ng pag-unlad. Si Shifu Zuanqing ay wala pang mahanap na angkop na teknik para sa kanya. Ang mga teknik sa Lingyuzong ay hindi kayang ilabas ang buong potensyal ng kanyang pambihirang dual spirit root. Si Shifu Zuanqing, habang pinagmamasdan ang bilis ng pag-unlad ni Xia Linghe, ay natutuwa ngunit nag-aalala rin. Alam niya na kailangan niyang mahanap agad ang angkop na teknik para kay Xia Linghe. Kung hindi ay mahahadlangan ang pag-unlad nito. Pagkatapos pag-isipan ng mabuti, nagdesisyon si Shifu Zuanqing. Kailangan niyang bumaba ng bundok ng mag-isa upang humanap ng angkop na teknik para kay Xia Linghe. Tinawag niya sina Xia Ping'an at Xia Linghe, kasama ang 4 na nakatatandang kapatid, at sinabing kailangan niyang umalis sandali para humanap ng teknik para kay Linghe. Sa panahong wala siya,
Si Kuya Lin Feng, ang pansamantalang mamamahala sa sekta, at sa apat na nakatatandang kapatid. Alagaan ninyong mabuti sina Xia Ping'an at Xia Linghe. At kayong dalawa, magpahinga ng maayos. Huwag maging kampante. Nang marinig ito ni na Xia Ping'an at Xia Linghe. Bagamat mabigat sa loob, alam nilang para ito sa ikabubuti ni Linghe. Kaya tumango sila. Shifu, huwag po kayong mag-alala. Mag-insayo kami ng mabuti. Hanggang sa inyong pagbabalik, ang apat na nakatatandang kapatid ay sumang-ayon din. Naaalagaan nila ang kanilang mga nakababatang kapatid. At pamamahalaan ng maayos ang sekta. Para makapanatag si Shifu, tumango si Shifu Zuanqing. Nagbilin pa ng ilang bagay. At pagkatapos ay naghanda at umalis. Bumaba siya ng Ling Yuzong patungo sa paanan ng bundok, habang pinagmamasdan ang papalayo niyang anino. Nagkatinginan sina Xia Ping'an at Xia Linghe. Puno ng determinasyon ang kanilang mga mata. Marami nang isinakripisyo si Shifu para sa kanila. Kailangan nilang mag-ensayo ng mabuti, upang maging malakas na cultivator sa lalong madaling panahon. At muling itayo ang Ling Yuzong, para maibalik ang dating karangalan nito. Matapos bumaba ng bundok ni Shifu Zuanqing, ang mga gawain sa Ling Yuzong ay napunta sa pamamahala ni Kuya Lin Feng. Habang hindi pa napapawi ang hamog sa umaga, nakatayo na si Lin Feng sa platform ng pag-insayo. Naghihintay kina Xia Ping'an at Xia Linghe, kasama ang iba pang mga nakatatandang kapatid. Ang platform ng pag-insayo ay isa lamang, makinis na batong asul. Sa gilid nito ay may mga ligaw na damo, na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit ito ang lugar kung saan nagsasanay ang lahat sa Ling Yuzong. Si Xia Ping'an ay gumigising bago pa sumikat ang araw. Uunahin ang pag-ikot ng Qing Yunju ng 3 beses. Iinom ng espiritual na likido mula sa Giant Spirit Gourd. Hayaan ang dalisay na enerhiya na damaloy sa kanyang mga meridian. At pag-ipunin ng enerhiya sa kanyang dantian. Pagkatapos ay pupunta sa platform, kasama si Kuya, at mag-insayo ng mga pangunahing galaw at suntok. Si Kuya Lin Feng ay nasa gitnang yugto na ng foundation establishment. Ang kanyang mga galaw ay tila simple. Ngunit sa bawat tira, ay may taglay na espiritual na enerhiya. Ang hangin na lilikha ng kanyang suntok, ay kayang idikit ang mga damo sa lupa. Pinagmamasdan itong mabuti ni Xia Ping'an, at sinusubukang gayahin ang bawat galaw. Ang espiritual na likido mula sa Giant Spirit Gourd, ay nagpapalusog sa kanyang mga meridian, at ginagawang mas sensitibo ang kanyang katawan sa espiritual na enerhiya. Sa loob lamang ng maikling panahon, ay nahasa na niya ng husto ang mga pangunahing suntok. Sa bawat pagsuntok, ay may kasama na itong bahagyang daloy ng espiritual na enerhiya. Namangha ang ikalawang nakatatandang kapatid na si Mo Chen sa nakita. Sabi niya, ang talento sa paglinang ng kapangyarihan, ay bihira lang makita sa buong mundo ng mga maglilinang. Bagamat wala pang angkop na teknik si Xia Linghe, hindi siya nagpabeya. Araw-araw siyang sama-sama kay Ate Su Qingyu, upang matutong kumilala ng mga espiritual na halaman at enerhiya. Si Ate Su Qingyu ay mahusay sa paggawa ng gamot. Lagi siyang may dalang maliit na kalan para sa paggawa ng gamot. Tinuturuan niya si Xia Linghe kung paano damhin ang paligid, at ang iba't ibang uri ng espiritual na enerhiya, at kung paano tukuyin ang bisa ng mga halaman. Si Xia Linghe ay may pambihirang dual spirit root, kaya naman ang kanyang pakiramdam sa enerhiya ay higit sa karaniwan. Sa loob lamang ng ilang araw, ay kaya na niyang tukuyin ang mahigit 10 uri ng mga karaniwang espiritual na halaman at ang gamit ng mga ito. Kaya pa niyang damhin ang mahinang daloy ng enerhiya sa loob ng mga ito. Niyakap ni Ate Su Qingyu ang ulo ni Xia Linghe, at nakangiting sinabi, sa hinaharap, ang Ling Yuzong ay magkakaroon na ng isang henyo sa paggawa ng gamot. Ang ikaapat na nakatatandang kapatid na si Ye Lingzi ang pinakamasiyahin. Kapag wala si Shifu Zuanqing, lagi niyang isinasama sina Xia Ping'an at Xia Linghe para maglibot sa kagubatan sa likod ng Ling Yuzong. Maraming mababang antas na halimaw sa kagubatan. Mga simpleng, kuneho at fox na kakaunti pa lang ang talino. Minsan ay may makakasalubong din na mga ligaw na lobo na may bahagyang mabagsik na aura. Ang antas ng kapangyarihan ni Ye Lingzi ay nasa simula pa lamang ng foundation establishment. Kaya madali lang niyang napapaamo ang mga halimaw na ito. Tinuruan niya sina Xia Ping'an at Xia Linghe kung paano gamitin ang espiritual na enerhiya para lumaban, at kung paano umiwas sa mga pag-atake ng halimaw. Ilang beses nagsanay si Xia Ping'an kasama si Ye Lingzi, kaya naglakas loob na siyang humarap mag-isa sa isang ligaw na lobo. Gamit ang Qing Yunju, tinipon niya ang enerhiya sa kanyang kamao, at sa isang suntok ay napabagsak niya ang lobo. Bagamat hindi pa formal na nagsasanay si Xia Linghe, dahil sa kanyang matalas na pakiramdam sa enerhiya, ay naaaninag na niya ang mga halimaw ng maaga. Hihilahin niya si Xia Ping'an para magtago sa likod ng puno. Ang maliit niyang katawan ay nakatago sa tabi ng puno, habang paikot-ikot ang kanyang mga mata. Mukhang cute at matalino. Ang buhay sa sekta ay simple ngunit makabuluhan. Tuwing umaga ay nag-insayo sila. Sa tanghali naman ay sama-sama kay Kuya Lin Feng para asikasuhin ang mga gawain sa sekta. O kaya naman ay sama-sama kay Mo Chen para linisin ang mga altar ng mga ninuno sa bulwagan. Si Mo Chen ay masayahin. At habang naglilinis ay mahilig siyang magkwento tungkol sa Ling Yuzong. Noong unang panahon, ikinukwento niya ang kasikatan ng Ling Yuzong, kung saan ang lugar ng pagsasanay ay kayang maglaman ng daan-daang disipulo na sabay-sabay na nag-insayo. Sa silid ng paggawa ng gamot, amoy ng mga gamot ang bumabalot sa buong bundok. Ang apoy sa silid ng paggawa ng gamot ay hindi namamatay araw at gabi.
Ngunit dahil sa isang malaking trahedya, ay naging ganito na ang kalagayan ng sekta. Habang sinasabi ito ni Mo Chen, nakangiti man siya, ay may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Habang nakikinig si Xia Ping-an, ay lihim siyang nangako sa kanyang sarili, na mag-insayo siyang mabuti, upang sa hinaharap, kasama si Shifu at ang kanyang mga kapatid, ay maibalik ang dating karangalan ng Ling Yuzong. Pagdating ng dapit hapon, ito ang oras ng pahinga para sa lahat. Si Ate Su Qingyu ay nasa silid ng paggawa ng gamot, gumagawa ng mga pangunang antas na gamot pampalakas ng katawan. Ang bango ng gamot ay lumalabas sa silid gamutan, umiikot sa mga lumang gusali ng sekta. Hihilahin ni Yeling Shi si Xia Linghi, para makikain ng gamot sa silid gamutan. Kahit hindi gaanong mahalaga ang gamot pampalakas, nakakatulong naman ito sa pagpapatibay ng katawan. Kinain ito ni Xia Linghi, at mas naging matalas ang kanyang pakiramdam sa espiritual na enerhiya. Si Xia Ping-an naman ay maghahanap ng tahimik na bangin. Uupo sa gilid nito, ilalabas ang kalabasa na nagtitipon ng espiritual na enerhiya. Dahan-dahang hihigop ng espiritual na likido. Pinapanood ang paggalaw ng dagat ng ulap sa kabundukan. Dahil sa Qing Yunju, ang espiritual na enerhiya sa kanyang dantian, ay lalong nagiging dalisay at malakas. Mabilis ang pag-unlad ng kanyang kultibasyon. Sa loob lamang ng isang buwan, nakaabot na siya sa ikatlong antas ng pagsasanay. Ang espiritual na enerhiya sa kanyang dantian ay namuo. Mas madali na itong damaloy kapag ginagamit. Nang suriin ni Kuya Lin Feng ang kanyang kultibasyon, puno ng kagalakan ang kanyang mga mata. Sabi niya, sa bilis na ito, hindi lalampas ng kalahating taon, ay maaabot na niya ang ikapitong antas ng pagsasanay. At may pag-asa pa siyang makapasok sa antas ng pagbuo ng pundasyon sa loob ng isang taon. Sa buong mundo ng mga nagkukulit ba, ito ay isang bilis na hindi pa nakikita noon. Bagamat simple at mahirap ang buhay sa Ling Yuzong, puno naman ito ng pagmamahalan. Walang pangungutya mula sa pamilya ng tiyuhin. Walang katapusang mabibigat na gawain. Tanging ang matiyag ang pagtuturo ng mga nakatatandang kapatid. At ang masayang tawanan ni Xia Linghi. Dito, si Xia Ping-an ay tunay na nakaramdam ng pagmamahal ng isang pamilya. Itinago niya ang kalabasa sa kanyang katawan. Hindi lang ito ang kanyang pagkakataon upang hakbang-hakbang, tahakin ang landas ng pagiging immortal, at magkaroon ng kakayahang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Ngunit ang mapayapang mga araw ay hindi magtatagal. Ang Ling Yuzong ay matatagpuan sa gitna ng malalim na kabundukan. Sa paanan ng bundok ay may ilang maliliit na nayon. Ang mga taga-nayon ay nabubuhay sa pagsasaka at pangangaso sa loob ng maraming henerasyon. Karaniwan, hindi sila nakikialam sa Ling Yuzong. Paminsan-minsan, may mga taga-nayon na umaakyat sa bundok para magdala ng pagkain at gulay sa sekta, at makipagpalit ng mga gamot na gawa ni Ate Su Qingyu para sa mga simpleng sakit. Napakabuti ng samahan ng dalawang panig. Ngunit sa araw na ito, may nangyari sa nayon ng Li sa paanan ng bundok. Isang taga-nayon ng patakbong umakyat sa bundok ng pasuray-suray. Gulanit ang kanyang mga damit, may mga sugat sa kanyang katawan. Puno ng takot ang kanyang mukha. Tumakbo siya hanggang sa pintuan ng Ling Yuzong, at napaupo sa lupa, sumisigaw at humihingi ng tulong sa mga immortal. Noong oras na iyon, si Xia Ping-an at si Kuya Lin Feng ay nagsasanay ng espada sa Lian Qiping. Nang marinig ang sigaw sa labas ng pintuan, sumunod siya kay Kuya Lin Feng ng mabilis. Ang pangalawang kapatid na si Mo Chen, ang pangatlong kapatid na si Ate Su Qingyu, at ang ikaapat na kapatid na si Ate Yeling Shi ay dumating din matapos marinig ang ingay. Hinihila ni Xia Linghi ang leylayan ng damit ni Ate Su Qingyu. Sumusunod sa pinakahuli, puno ng pag-aalala ang kanyang munting mukha. Tinulungan ni Kuya Lin Feng na tumayo ang taga-nayon na nakaupo sa lupa. Nagpadaloy siya ng kaunting espiritual na enerhiya. Ipinasok ito sa katawan ng taga-nayon upang maibsan ang kanyang mga sugat. Nang mahimasmasan ang taga-nayon, umiiyak niyang sinabi na may dumating na grupo ng mga tulisan sa paanan ng bundok. Mahigit 100 sila. Lahat sila ay may hawak na mga sandata. Napakalupit nila. Hindi lang nila ninakawan ang pagkain at pera ng nayon. Sinaktan din nila ang maraming taga-nayon. At sinunog pa ang ilang mga bahay. Ngayon, ang mga tulisan ay naghahasik ng lagim sa nayon. Ipinagmamalaki nilang uubusin nila ang mga kalapit na nayon. Lahat ay sasamsama nila. Ang mga taga-nayon ay wala nang mapuntahan. Kaya naisip nila ang mga immortal sa Ling Yuzong. Nagmamadaling umakyat ng bundok para humingi ng saklolo. Pagkarinig ni Lin Feng sa sinabi ng taga-nayon, biglang nagbago ang kanyang mukha. Bagamat maliit na ang Ling Yuzong, lagi pa rin tayong nagbabantay sa mga tao sa ibaba. Bago bumaba ng bundok, bilin din ni Shifu, kung ang mga tao sa ibaba ay nasa panganib, dapat tumulong ang Ling Yuzong. Napuyos ang kamao ni Mo Chen. Nagmura siya, ang kapal ng mukha ng mga tulisang ito. Naglakas loob silang gumawa ng masama sa ilalim ng ating mga mata. Binunot din ni Yeling Shi ang kanyang espada. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Sabi niya, bababa na tayo ngayon. Uubusin natin ang mga tulisang iyan. Inilabas naman ni Su Qingyu ang bote ng gamot. Naglabas siya ng ilang tableta para sa sugat. Ibinigay niya ito sa taga-nayon. Pinainom niya ito sa kanya. Sinuri rin niya ang mga sugat nito. Nang matiyak na walang panganib sa buhay, tumingin siya kay Lin Feng. Naghihintay sa desisyon ng ating kuya. Tiningnan ni Lin Feng ang kanyang mga kasamahan. Tumingin din siya sa direksyon ng bundok. Sa malalim na boses, sinabi niyang wala si Shifu sa sekta. Bilang kuya, ako ang magpapasya. Ngayon din, bababa tayo para paalisin ang mga tulisan. Iligtas natin ang mga tao sa ibaba. Humakbang pasulong si Xia Ping-an. Sa malalim na boses, huwag kang mag-alala, kuya.
Hindi ako magiging pabigat. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Ang mga ginawa ng mga tulisang ito ay nagpapaalala sa kanya ng kalupitan ng pamilya ng kanyang tiyuhin. Naalala niya ang mga araw na nakikitira lang siya. Alam niya ang pakiramdam ng inaapi at pinipilit, kaya hindi siya maaaring maupo lang at manood. Hinayla rin ni Xia Linghi ang laylayan ng damit ni Lin Feng. Pagulong niyang sinabing gusto rin niyang sumama. Makatutulong siya sa pagtukoy sa mga tulisan. Tiningnan ni Lin Feng ang batang mukha ni Xia Linghi. Naalala niya ang pambihirang kakayahan nito. Sa pagdamdam ng enerhiya, tumango siya. Sabi niya, sumama ka kay Ate Su. Huwag na huwag kang lalayo sa kanya. Nagkasundo na ang lahat. Naghanda sila ng mabilisan. Isinara ni Lin Feng ang tarangkahan ng sekta. Nagdala si Su Qingyu ng maraming gamot. Nasa likod ni Ye Lingxi ang kanyang espada. May hawak na bakal na baston si Mo Chen. Itinago naman ni Xia Ping'an ang kanyang sisidlan ng enerhiya. Pinaganya niya ang Qing Yunju. Hinayaan niyang bumalat ang enerhiya sa kanyang katawan. Sumunod ang grupo sa taga-nayon. Nagmadali sila patungo sa nayon ng Li sa ibaba. Mula Ling Yuzong hanggang nayon ng Li. Kailangang tumawid sa isang maliit na bundok. Dumaan sa isang paikot-ikot na landas. Karaniwan, kalahating oras lang ang biyahe rito. Pero ngayon, nagmamadali ang lahat. Mabilis ang kanilang mga hakbang. Hindi man lang umabot ng isang sandali, natano na nila ang nayon ng Li. Mula sa malayo, makikita na ang makapal na usok na nagmumula sa nayon. Naririnig ang mga mahihinang iyak at sigawan. Sa hangin, tila may halong amoy ng dugo. Iwinagayway ni Lin Feng ang kamay para huminto sila. Marami ang mga tulisan. Hindi tayo pwedeng sumugod ng basta-basta. Maghiwalay muna tayo. Mo Chen, magdala ka ng ilang kasama. Umikot kayo sa likod ng nayon. Putulin ninyo ang kanilang takasan. Su Qingyu, ikaw at ako ang haharap sa pangunahing puwersa. Ang pangunahing puwersa ng mga tulisan. Su Qingyu, dalhin mo sila Xia Linghi at Xia Ping'an. Pumunta kayo sa nayon para tulungan ang mga sugatang taga-nayon. At linisin ang mga natitirang tulisan. Tandaan, kaligtasan ang una, naiintindihan. Sumang-ayon ang lahat ng sabay-sabay. Pagkatapos ay kumilos sila ayon sa plano ni Lin Feng. Hinawakan ni Su Qingyu ang kamay ni Xia Linghi. Sumunod si Xia Ping'an sa tabi. Umiikot ang tatlo patungo sa gilid ng nayon. Tumalon sila sa isang mababang pader papasok sa nayon. Wasak na ang nayon. Maraming bahay ang sunog at naging abo. Nakakalat sa lupa ang mga sirang mesa, upuan, at banga. May mga bangkay din ng ilang taga-nayon na nakahandusay sa lupa. Nabahira ng sariwang dugo ang lupa. Paminsan-minsan, makikita ang ilang sugatang taga-nayon. Nagtatago sa sulok, nanginginig sa takot, humihikbi ng mahina. Nakita ni Xia Linghi ang eksenang ito. Hindi napigil ang manginig ng kanyang maliit na katawan. Mahigpit na hinawakan ng kamay ni Su Qingyu. Dahan-daang tinapak ni Su Qingyu ang kanyang likod. Inaalaw si Xia Linghi. Huwag kang matakot, ililigtas natin ang lahat. Habang sinasabi iyon, inilabas niya ang mga gamot na pampagaling. Lumapit sa mga sugatang taga-nayon. Para gamutin sila, ipinikit ni Xia Linghi ang kanyang mga mata. Pinadaloy ang kanyang espiritual na enerhiya. Pagkatapos maramdaman sa loob ng ilang sandali, idinilat ang kanyang mga mata. Sinabing may 2 tulisan sa kanluran. Narinig ito ni Xia Ping'an. Agad na tumakbo patungo sa kanluran. Inayos ni Su Qingyu ang mga taga-nayon sa kanyang tabi. Pagkatapos ay hinawakan si Xia Linghi at sumunod. Sinundan ni Xia Ping'an ang direksyong itinuro ni Xia Linghi. Mabilis na tumakbo. Bumuhos ang espiritual na enerhiya sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay parang palaso. Mabilis na dumaan sa mga wasak na eskinita. Sa loob lamang ng ilang sandali, ay nakita na 2 tulisan. Napilit na binubuksan ang gate ng bahay ng isang taga-nayon. Ang isa ay nakatutok ang mahabang patalim sa leeg ng isang matandang babae. Ang isa naman ay naghahalughog sa loob ng bahay. Kinukuha ang kakaunting barya ng taga-nayon. At isang sako ng butil. Isinisilid sa kanilang mga bulsa. Habang nagmumura, puno ng kabastusan ang kanilang mga salita. Nanginginig sa takot ang matandang babae. Hindi makapagsalita. Kahit ang pagmamakaawa ay hindi niya masabi ng maayos. Nakita ni Xia Ping'an ang eksenang ito. Nag-alab ang galit sa kanyang puso. Biglang bumuhos ang espiritual na enerhiya sa kanyang dantian. Mabilis na damaloy ang teknik na Qing Yunju sa kanyang katawan. Sa loob ng espiritual na kalabasa, umapaw ang dalisay na espiritual na enerhiya. Pumasok sa mga meridian. Ginawang mas malakas ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya nagatubili kahit kaunti. Itaas ang kanyang kamay patungo sa tulisan na naghahalughog ng kayamanan. Nagpakawala ng isang palad. Ang hangin mula sa kanyang palad ay may dalang mahinang alon ng espiritual na enerhiya. Diretsyong sumugod na may kasamang tunog ng paghiwa sa hangin. Ang tulisan na iyon ay abala sa saya ng pagnanakaw. Hindi man lang napansin ang galaw sa kanyang likuran. Napagtanto lang na may malinang dumating ang hangin mula sa palad. Gusto sanang lumingon para hamarang. Ngunit huli na ang lahat. Narinig lang ang isang malakas na tunog. Tumama ng buong lakas ang puwersa ng palad sa kanyang likod. Tumalsik ang tulisan dahil sa lakas ng tama. Ang buong katawan niya ay tumalsik ng ilang talampakan pasulong. Bumagsak ng malakas sa lupa. Nagsuka ng sariwang dugo. Ilang beses siyang nagpumiglas hanggang sa hindi na makagalaw. Ang mga pagkaing hawak niya at mga barya ay nagkalat sa lupa. Ang bandidong humahawak sa matanda ay nakarinig ng ingay. Mabilis siyang lumingon. Nang makita niyang si Xia Ping'an ay isang binatilyo lang. Nagulat siya sandali.
Ngunit agad na nagbago ang mukha at nagpakita ng bagsik. Iwinasiwas niya ang kanyang mahabang espada patungo kay Xia Ping-an. Kumikislap ang talam nito, na may dalang matinding pagpatay. Kalmado ang mga mata ni Xia Ping-an. Bahagya siyang umiwas, at madaling naiwasan ang hataw ng espada. Ang hataw ng bandido ay hindi tumama, nawalan siya ng balanse, at natisod. Sinamantala ito ni Xia Ping-an, at sinuntok ang kanyang tiyan. Ang suntok na ito ay puno ng lahat ng espiritual na enerhiya mula sa kanyang ikatlong antas ng pagsasanay. Napakalakas. Agad na napayuko ang bandido. Hinawakan ang kanyang tiyan, at napakuba sa sakit sa sahig. Napadaing siya ng malakas. Ang hawak niyang espada ay nahulog sa lupa. Wala na siyang lakas para manakit pa. Lumapit si Xia Ping-an, at sinipa ang bandido hanggang sa mabaligtad. Hindi na siya makabangon. Pagkatapos, binalikan niya ang matandang babae na nanghihina sa takot. Mahinahon niyang sinabi na ligtas na ito, at pinapanta sa loob ng bahay para magtago. Paulit-ulit na nagpasalamat ang matanda kay Xia Ping-an. Habang puno ng luha ng pasasalamat ang kanyang mga mata, dumating na rin si Su Qingyu kasama si Xia Linghe. Pagkakita ni Xia Linghe sa bandidong dumadaing sa lupa, walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa halip, tumango siya kay Xia Ping-an, na may halong paghanga sa kanyang mga mata. Sinuri ni Su Qingyu ang kalagayan ng matanda. Nakita niyang na-shock lang ito, at walang malalang sugat, kaya naglabas siya ng gamot at ibinigay sa matanda, para kumalma ito. Pagkatapos, nagpatuloy ang tatlo sa paghahanap sa nayon. Tinulungan ang mga sugatang taga-nayon, at nilinis ang mga natitirang bandido. Ang pambihirang espiritual na ugat ni Xia Linghe ay napakatala sa pakiramdam ng enerhiya. Kahit nagtatago ang mga bandido sa loob ng bahay o sa sulok, natutukoy niya ito ng wasto. Kailangan lang niyang bumulong ng direksyon, at mabilis na darating si Xia Ping-an, para pasukuin ang mga bandido ng mabilis. Bagamat nasa ikatlong antas pa lang ng pagsasanay si Xia Ping-an. Dahil sa sustansya ng espiritual na likido mula sa kanyang lalagyan, malawak ang kanyang mga daluyan ng enerhiya, at puro ang kanyang lakas. Dagdag pa ang husay ng Qing Yunju. Madali niyang nagagamit ang kanyang enerhiya sa pagharap sa mga ordinaryong bandidong walang laban. Napakadali lang nito. Bawat tira niya ay tumatama. Walang bandidong nakakatagal ng isang laban sa kanya. Bagamat hindi pa formal na nagsasanay si Xia Linghe, dahil sa kontrol niya sa enerhiya, nakakapagpakawala siya ng maliliit na bowl ang enerhiya. Hindi man ito sapat para makasugat ng malubha. Tumpak naman itong tumatama sa kanilang mga pulso at tuhod. Dahilan para mahulog ang kanilang mga armas. Dahil dito, nabibigyan niya ng pagkakataon si Xia Ping-an. Magaling ang pagtutulungan ng magkapatid. Isa ang nagtutukoy ng lokasyon. Isa ang tumatapos sa kalaban. Sa loob lamang ng maikling sandali, sa kanlurang bahagi ng nayon, nalinis nila ang mahigit 10 bandido, at nailigtas ang mahigit 20 taga-nayong naipit. Sumunod naman si Su Qingyu sa kanila, habang ginagamot ang mga sugatang taga-nayon. Nagbanggaan ang palakol at ang kanyang sandata. Naramdaman ng pinuno ng mga bandido ang isang malakas na puwersa, na nagmula sa palakol. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang braso. Halos mabitawan niya ang kanyang palakol. Napatras siya ng ilang hakbang dahil sa lakas ng impact. Puno siya ng gulat. Hindi niya inakala na ang mukhang mahinang kabataang ito ay may taglay na napakalakas na puwersa. Malamig na tiningnan ni Lin Feng ang pinuno ng mga bandido, at malamig na nagbabala sa kanya dahil sa pagtatangkang gumawa ng masama sa teritoryo ng Lin Yusek. Ngayon ang katapusan ninyong lahat. Bagamat natatakot ang pinuno ng mga bandido, ay nagawa pa rin niyang sumigaw ng may pagbabanta. Ipinagmalaki niyang mayroon siyang daan-daang tauhan, at hindi siya naniwalang mapipigilan sila ng dalawang ito. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang kamay, at inutusan ang kanyang mga bandido na sumugod. Pagkakita nito ni Lin Feng, ay may bahid ng lamig sa kanyang mga mata. Biglang sumabog ang espiritual na enerhiya sa kanyang paligid. Isang malakas na presensya ang bumalot sa buong lugar. Ang mga bandidong sumusugod ay agad na natigilan dahil sa presensyang ito. Napatigil sila sa kanilang kinatatayuan. Hindi makagalaw. Puno ng takot ang kanilang mga mukha. Ikinumpas ni Lin Feng ang kanyang kamay, at ilang hibla ng puro at matalas na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang palad, at tumama sa grupo ng mga bandido. Kung saan dumaan ang enerhiya, ay tumilapon ang mga bandido. Bumagsak sila sa lupa, patay o sugatan. Sunod-sunod ang kanilang mga daing. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang daan-daang bandido ay napabagsak ni Lin Feng at Ye Lingzi. Halos wala nang natira sa kanila. Ang mga nakaligtas, na hindi nasugatan ay nakitang wala na silang laban. Sa sobrang takot, ay binitiwan ang kanilang mga armas at lumuhod upang humingi ng awa. Umiiyak silang nagmamakaawa kina Lin Feng na patawarin sila. Sabi nila, hindi na sila uulit sa kanilang masamang gawain. Samantala, umikot si Mo Chen sa likuran ng nayon, upang putulin ang kanilang pagtakas. Hawak niya ang isang bakal na baston. Mukha itong ordinaryo, ngunit isa itong mababang uri ng espiritual na sandata. Bagamat nasa simula pa lamang siya ng antas ng paglinang, ay napakalakas ng kanyang puwersa. Ang bawat paghampas ng kanyang baston ay may kasamang malakas na hangin. Ang mga bandidong nagtangkang, tumakas mula sa likuran ng nayon, ay hinarang niya lahat. Walang awa si Mo Chen kung kumilos.
Hindi siya nag-aalinlangan. Sa isang hampas ng baston, ay nababali ang mga buto ng isang bandido. Sa loob ng maikling panahon, ay may ilang dosenang bandido ang napigilan niya sa pagtakas. Walang sino man ang nakatakas sa kanya. Nakatayo siya sa daanan sa likuran ng nayon. Tila isang matibay na toreng bakal, na nagpapatigil sa mga bandidong gustong dumaan. Wala na silang pag-asang makatakas pa. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga bandido sa Lee Family Village ay nalinis na ni Lin Feng at ng kanyang mga kasama. Ang mga bandidong lumuhod at humingi ng awa, ay ipinagapos ni Lin Feng. Ibinigay niya sila sa mga taga-nayon para parusahan. Tiningnan ng mga taga-nayon ang mga bandidong gumawa ng napakaraming kasamaan. Puno ng galit ang kanilang mga mata. Isa-isa silang lumapit upang pag-alitan at sampain ang mga ito. Pagkatapos, at ang mga bandidong ito ay dinala sa kalapit na munisipyo upang mahatulan ng batas. Sa bakanteng lote ng Lee Family Village, nagkalat ang mga bangkay ng mga bandido, pati na ang mga sandata at nakaw na gamit. Nagsimulang maglinis ang mga taga-nayon, inaayos ang mga kalye, at ginagamot ang kanilang mga sugatang mahal sa buhay. Bagamat lumanas ng sakuna ang nayon, dahil sa tulong ng mga miyembro ng Lingyu Sect, naiwasan ang mas malalang trahedya. Puno ng pasasalamat ang mga taga-nayon. Lumapit sila kina Lin Feng at sa iba pa, upang lumuhad at magpasalamat. Agad silang itinayo ni Lin Feng. Ang Lingyu Sect ay sadyang may tungkuling protektahan ang mga mamamayan. Ito ay dapat lamang nilang gawin. Pagkatapos ay inutusan niya si Su Qingyu na maglabas ng mas maraming gamot sa pagpapagaling para ipamahagi sa mga sugatang taga-nayon. Sina Mo Chen at Ye Lingzi naman ay tumulong sa pag-apula ng apoy sa mga bahay at pag-aayos ng mga nagkalat na kagamitan. Sina Xia Pingan at Xia Lingga ay tumulong din sa kanila. Ibinalik sa mga taga-nayon ang mga nagkalat na pagkain at ari-arian. Habang pinagmamasdan ang sipag ng Lingyu Sect, lalong tumitindi ang pasasalamat sa kanilang puso. Nagpahayag ang mga ito na ibibigay ang kanilang pinakamagandang ani at gulay sa Lingyu Sect bilang ganti sa pagliligtas sa kanilang buhay. Hindi matanggihan ni Lin Feng ang kanilang alok, kaya pumayag na lamang siya. Ngunit sinabing sapat na ang simpleng pasasalamat at huwag nang gumastos ng malaki, nang maayos na ang lahat ng kailangang gawin. Sa Lee Family Village, papalubog na ang araw. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa nagulong nayon, na unti-unti nang bumabalik sa ayos, na nagbibigay sa lupain ng isang mainit na liwanag. Nang makitang maayos na ang mga taga-nayon, iniutos ni Lin Feng ang pagbalik sa sekta. Nagpaalam ang lahat sa mga taga-nayon na humatid sa kanila sa daan, hanggang sa bakana ng nayon, at doon ay malungkot na huminto. Pinagmamasdan nila ang pag-alis ni Lin Feng, habang walang tigil sa pagkaway at pasasalamat, sa kanilang paglalakbay pabalik. Magaan ang loob ng lahat sa pagbaba sa bundok na ito upang puksain ang mga bandido. Bagamat naging mapanganib ang proseso, naging matagumpay naman ang kanilang misyon. Hindi lang nila nailigtas ang mga mamamayan, nahasa rin ang kanilang kakayahan sa tunay na pakikipaglaban. Habang naglalakad sa hanay si Xia Pingan, marami siyang napagtanto sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang buhay noon sa piling ng kanyang tiyuhin. Noon ay mahina siya at walang kalaban-laban, kaya madalas siyang apihin ng iba. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang antas ng paglilinang. Kaya na niyang protektahan ang kanyang sarili. At kaya na rin niyang protektahan ang mga taong mahihinagaya niya noon. Ang pakiramdam na ito ay nagbigay sa kanya ng malaking kagalakan at tagumpay, at lalong nagpatibay sa kanya, sa kanyang determinasyong maglinang ng mabuti. Hawak ni Xia Lingga ang kamay ni Su Qingyu. Bakas ang pananabik sa kanyang munting mukha. Ito ang unang pagkakataon na sumama siya sa pagpuksa ng mga bandido. At kahit hindi direktang nakipaglaban sa mga ito, nakatulong pa rin siya gamit ang kanyang kakayahan. Nakatulong ng malaki sa marami. Nadama ang saya ng pagtulong sa kapwa, lalong tumindi ang pagnanais na maglinang. Pinagmamasdan ni Lin Feng ang kanyang mga disipulo, puno ng kagalakan ang kanyang mga mata. Ang bilis ng pag-unlad ni Xia Pingan ay higit pa sa kanyang inaasahan. Si Xia Lingga, bagaman hindi pa formal na naglilinang, ay may pambihirang likas na talento. Ang pagkakaisa ng mga disipulo at ang kanilang pagtutulungan ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na muling magniningning ang Lingyu Sect. Masayang nagkukwentuhan sina Mo Chen at Ye Lingzi habang tinatalakay ang kanilang karanasan sa pagpuksa sa mga bandido. Puno ng kagalakan ang kanilang mga tinig. Si Su Qingyu naman ay paminsan-minsan tumingin kina Xia Pingan at Xia Lingga na may malambot na ngiti sa kanyang mga mata. Mabilis ang kanilang paglakad habang pinapatakbo ang kanilang enerhiya. Hindi pa man lumilipas ang kalahating oras, ay nakarating na sila sa tarangkahan ng Lingyu Sect. Ang dati medyo luma ng tarangkahan, sa ilalim ng huling sikat ng araw, ay tila nagmukhang mas marangal. Habang naghahanda ang lahat na itulak ang tarangkahan at pumasok, ay hindi inaasahang nakita nila sa loob ang isang pamilyar na figura. Ang figurang iyon ay nakasuot ng kasuotang dawes, puti ang buhok at balbas, nakatalikod at nakatayo roon. May bahagyang enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Siya ay walang iba kundi ang bumaba ng bundok, si Guro Shuangqing na naghahanap ng teknik para kay Xia Lingga. Nagulat ang lahat, at agad na napangiti. Bumalik na pala ng maaga si Guro Shuangqing. Naunang humakbang si Lin Feng, at nagbigay galang kay Guro Shuangqing. Sumunod din ang iba sa pagbibigay galang.
Habang tinatawag siyang guro, lumingon si Guro Shuangking, na may banayad ng ngiti sa kanyang mukha, ipinanli ng kanyang paningin ang lahat, at huling tumigil kina Xia Pingan at Xia Linga. May bahagyang paghanga sa kanyang mga mata. Nagtatanong muna si Guro Shuangking sa lahat, tungkol sa naganap na pagpuksa sa mga bandido. Isinalaysay ni Lin Feng ang nangyari sa paanan ng bundok, ang pananalakay ng mga bandido sa Li Family Village, ang pagbaba nila para magligtas, ang pagkakaisa nila para linisin ang mga bandido, at ang pagliligtas sa mga taga-nayon. Walang anumang pagmamalaki sa kanyang mga salita, tapat niyang isinalaysay ang lahat. Tahimik na nakikinig si Guro Shuangking, at paminsan-minsan ay tumatango. Nang matapos si Lin Feng, ay humalakhak siya sa tuwa. Pinuri niya ang ginawa ng lahat, at sinabing hindi nila binaygo ang kanyang inaasahan. Hindi lamang nila isinapuso ang Ling Yusek, at ang tungkuling protektahan ang mga tao, kundi sa aktwal na labanan, ay nagpakita rin sila ng kahangahangang galing, lalo na sina Xia Pingan at Xia Linga. Bagaman bata pa, ay sa labanang ito, ay nagpakita ng mahalagang papel. Tunay na kahanga-hanga, ang paningin ni Guro Shuangking, ay napako kay Xia Pingan. Pinuri niya ang mabilis na pag-unlad nito sa paglilinang. Sa murang edad ay nasa ikatlong antas na ng paglilinang ng enerhiya. Matatag ang kalooban, at may mabuting puso. Isa siyang disipulong may malaking potensyal. Pagkatapos ay tumingin siya kay Xia Linga. Hinaplos niya ang munting ulo nito. Pinuri niya ang pambihirang talento nito. Ang pagdama nito sa enerhiya ay higit pa sa karaniwan. Sa labanang ito laban sa mga bandido, tumpak na natukoy ang kinaroroonan ng mga bandido, na nagbigay ng malaking tulong sa lahat. Pinuri ng guro sina Xia Pingan at Xia Linga. Bakas ang bahagyang hiya sa kanilang mga mukha. Sabay silang napayuko, ngunit puno ng kagalakan ang kanilang mga puso. Pagkatapos, nagbago ang tono ni Guro Shuangking. Kinawi niya si Xia Linga. Agad na lumapit si Xia Linga, at tumabi ng malapit kay Guro Shuangking. Kinuha ni Guro Shuangking mula sa kanyang dibdib ang isang lumang aklat ng lihim na pamamaraan. Naninilaw na ang pabalat ng aklat. Nakasulat dito sa sinaunang titik, ang tatlong malalaking titik, Dual Spirit Manual. Matapang at malakas ang pagkakasulat nito. May mahinang enerhiya na nagmumula rito. Sinabi ni Guro Shuangking sa lahat, ang Dual Spirit Manual na ito ay nakuha niya sa pagbaba sa bundok, matapos ang matinding paghihirap, sa isang lugar ng mga sinaunang cultivator. Nahanap niya ito sa mga guho. Ang pamamaraang ito ay para sa mga may pambihirang Dual Spirit Root na mga cultivator. Napakataas ng antas ng pagtutugma nito. Ang pagsasanay sa pamamaraang ito ay magpapalabas ng potensyal ng Dual Spirit Root hanggang sa sukdulan. Mabilis ang pag-unlad sa pagsasanay, at napakataas ng limitasyon ng pamamaraang ito. Higit pa sa anumang mayroon ng Ling Yusek na maipapantay dito, wika ni Guro Shuangking. Noong nahanap niya ang aklat sa mga guho, alam niyang ito ay nakatadhana. Ang Dual Spirit Manual na ito ay nararapat kay Xia Linga. Tiningnan ni Xia Linga si Guro Shuangking. Ang Dual Spirit Manual sa kanyang kamay. Puno ng kuryosidad at pananabik ang kanyang munting mukha. Inilahad ang kanyang munting kamay. Maingat na tinanggap ang aklat. Malamig ito sa hawakan. Isang banayad na enerhiya ang damaloy mula sa aklat, na nagparamdam sa kanya ng pagiging malapit. Yumukod siya ng malalim kay Guro Shuangking, at masayang nagpasalamat. Salamat po, Guro. Puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Tumango ng nakangiti si Guro Shuangking. Sinabihan niya si Xia Linga, bagamat napakahusay ng pamamaraang ito ay medyo malalim at mahirap. Mabuti na lang at may pambihirang talento siya, at matalas ang pakiramdam sa enerhiya. Hindi ito magiging masyadong mahirap sanayin. Pagbalik nila, tuturuan niya ito ng personal sa pagsasanay. Pinanood ng lahat ang Dual Spirit Manual sa kamay ni Xia Linga. Puno ng paghanga ang kanilang mga mata. Masaya sila para kay Xia Linga. Alam nilang lahat, sa pagkakaroon ng angkop na pamamaraang ito, ang landas ng pagsasanay ni Xia Linga ay magiging maliwanag at maayos. Pinanood ni Guro Shuangking ang masayang mukha ng lahat, at dahan-daang nagsalita muli. Sa pagbaba na ito sa bundok, bukod sa nahanap na Dual Spirit Manual, may isa pa siyang mahalagang natuklasan. Sinabi niya sa lahat, sa lugar kung saan nahanap ang Dual Spirit Manual, malapit sa mga guho ng sinaunang cultivator, nakatuklas siya ng isang nakatagong lihim na lugar. Ang lihim na lugar na ito ay nababalot ng isang makapangyarihang magic formation. Napakakubli nito, kung hindi dahil sa pagkakataon, na nataman niya ang susi sa magic formation. Hindi ito matutuklasan, wika ni Guro Shuangking. Sinuri niyang mabuti ang lihim na lugar na ito. Ito ay mula pa noong sinaunang panahon. Naiwan ng isang dakilang magsasaka, na tinatawag na Lingyun Secret Realm. Sa loob ng lihim na lugar, napakayaman ng enerhiya, higit pa sa labas. Puno rin ito ng mga pambihirang kayamanan, mga mahiwagang damo at gamot. Mayroon ding mga naiwang teknik at enerhiya mula sa mga sinaunang magsasaka, maging ang mga pagkakataong makapag-isip at lumago para sa mga naglilinang. Ito ang pinakamainam na lugar para sa pagsasanay. Ngunit, ang lugar na ito ay lubhang mapanganib. Hindi lang ito may malalakas na harang at sumpa, kundi may mga halimaw rin na lumakas. Dahil sa pagsipsip ng enerhiya rito, ang pinakamahina ay nasa antas ng chi refining. Mayroon ding nasa foundation establishment, hanggang sa golden core ng mga halimaw. Napakalakas nila. Sa isang pagkakamali, maaaring mawala ang buhay. Ang sinabi ni Guro Shuangking ay nagdulot ng gulat sa lahat, ngunit kasunod nito ay ang pananabik. Ang mga pagkakataon sa Lingyun Secret Realm ay masyadong nakakaakit, ngunit ang panganib sa loob ay nakakatakot din.
Guro Shuangking ay tumingin muli, kina Xia Pingan at Xia Linga. Dahan-dahan niyang sinabi, na sa pagkakatuklas niya sa Lingyun Secret Realm, ay mayroon siyang naisip. Nais niyang isama ni Xia Pingan si Xia Linga sa loob ng lihim na lugar, upang sumailalim sa pagsasanay. Pagkarinig nito, nagulat ang lahat, agad na humakbang si Lin Feng, at nagbigay galang kay Guro Shuangking. Guro, napakapanganib sa Lingyun Secret Realm. Sina Junior Pingan at Junior Linga ay bata pa, at mababa pa ang antas ng kanilang linang. Si Junior Pingan ay nasa ikatlong antas pa lamang ng Chi Refining. At si Junior Linga naman, ay hindi pa nagsisimulang magsanay ng teknik. Kung papapasukin sila sa lihim na lugar, ay baka masyadong mapanganib para sa kanila. Sumang-ayon din sina Mo Chen at Ye Lingzi, na tama ang sinabi ng kanilang senior brother. Puno ng panganib ang lihim na lugar. Silang dalawa, ay masyado pang mahina. Paano kung may masamang mangyari sa kanila? Nagpakita rin ng pag-aalala si Su Qingyu, habang nakatingin kina Xia Pingan at Xia Linga. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Nagulat din sina Xia Pingan at Xia Linga. Hindi nila inasahan, na ipapadala sila ng kanilang guro sa mapanganib na Lingyun Secret Realm. Itinaas ni Guro Shuangking ang kanyang kamay upang patahimikin ang lahat, at dahan-daang nagsalita. Alam niya ang panganib sa Lingyun Secret Realm, at batid niya ang mga panganib doon. Naisip niya rin ang kalagayan ni Napingan, at ang mababang antas ng kanilang linang. Ngunit ang landas ng paglilinang ay puno ng pagsubok. Kung hindi dadaan sa bagyo, paano makakakita ng bahaghari? Kung palagi silang poprotektahan, at hindi hahayaang dumaan sa pagsasanay, ay hindi kailanman tataas ang kanilang antas, at hindi sila magiging tunay na magsasaka. Wika ni Guro Shuangking. Si Xia Pingan ay may dalang gourd ng espiritu. Ang kayamanang ito mula sa langit. Ang likidong espiritu sa loob ng gourd ay hindi lamang nagpapalusog sa katawan, nagpapagaling ng mga sugat, kundi nagbibigay rin ng dalisay na enerhiyang espiritu sa loob ng lihim na realm. Sapat na ito upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Bukod pa rito, siya ay nagsasanay ng Qindian art, may pambihirang talento, at napakataas na antas ng pangunawa. Ang paglalakbay na ito sa lihim na realm ay tiyak na magpapataas ng kanyang antas ng paglilinang. Maaari pa nga siyang umabot sa huling yugto ng paglilinang. Si Xia Linga naman ay may pambihirang dual spirit roots, at nakuha ang dual spirit art. Ang pamamaraang ito ay angkop sa kanya, ngunit hindi pa niya ito nasisimulang sanayin. Ang makapal na enerhiyang espiritu sa Lingyun Secret Realm, ang pinakamainam na pagkakataon para simulan ang kanyang pagsasanay. Ang mga pagkakataon at aral sa loob ng lihim na realm ay magbibigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa paglilinang. Dahil kasama niya si Xia Pingan upang protektahan siya, at ang proteksyon ng gourd ng espiritu. Basta't mag-iingat ang dalawa, tiyak na may makukuha silang magandang resulta sa lihim na realm. Pagbabalik ni Pingan, ipinabatid din ni Guro Shuangking sa lahat na masusi na niyang sinuri ang mga array sa Lingyun Secret Realm, at nakahanap ng isang ligtas na pasukan. Ang lihim na realm ay bubukas lamang sa loob ng 3 buwan. Pagkalipas ng 3 buwan, muli itong magsasara. Hindi natin alam kung kailan ito muling bubukas. Ang pagkakataong ito ay hindi dapat palampasin. Sinabi rin niya na maghahanda siya para sa dalawa ng sapat na mga tableta para sa pagpapakalma at pag-iwas sa pagkain, pati na rin ng ilang kagamitang espiritu upang matulungan silang harapin ang panganib sa loob ng lihim na realm. Habang nakikinig sina Lin Feng sa mga sinabi ni Guro Shuangking, unti-unting nawala ang kanilang pag-aalala. Alam nilang lubos na pinag-isipan ito ng kanilang guro, at ang paningin ng kanilang guro ay laging tumpak, dahil naniniwala ang guro na ang dalawa ay handa nang pumasok sa lihim na realm. Tiyak na may dahilan siya para rito. Tiningnan ni Xia Pingan si Guro Shuangking. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Alam niyang ginagawa ito ng guro para sa ikabubuti nila ng kanyang kapatid. Ang landas ng paglilinang ay walang shortcut, tanging sa pagharap sa mga panganib lamang sila patuloy na lalago. Humakbang siya pasulong, at yumukod ng magalang kay Guro Shuangking. Sa malalim na tinig, sinabi niya, "Guro, handa akong isama si Linga sa paglalakbay sa Lingyun Secret Realm. Hindi ko bibigwin ang inyong inaasahan. Mag-iingat ako at poprotektahan ko ng mabuti si Linga. Magsisikap kaming magsanay sa loob ng lihim na realm, at sisikapin naming magtagumpay." Lumapit din si Xia Linga mula sa tabi ni Guro Shuangking. Puno ng determinasyon ang kanyang munting mukha. Yumukod siya ng magalang kay Guro Shuangking, at sinabing handa rin siya na sumama kay Kuya Pingan sa lihim na realm. "Hindi ako natatakot sa panganib. Magsasanay ako ng mabuti." Nang makita ni Guro Shuangking ang kanilang determinasyon, ay napangiti siya ng may kagalakan. Tumango siya, at sinabing hindi siya nagkamali sa kanila. Ang kanilang kalooban ay tunay na angkop para sa paglilinang. Pagkatapos, ay pinayuhan ni Guro Shuangking ang lahat. Magpahinga na ang lahat. Bukas ng maaga, ay para kina Xia Pingan at Xia Linga na ihanda ang mga kagamitang kailangan sa pagpasok sa lihim na dako. Kapag handa na ang lahat, ay ihahatid ko na kayo sa Lingyun Secret Realm. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon, at matapos magbigay galang kay Guro Shuangking, ay kanya-kanya na silang bumalik sa kanilang mga silid. Hinawakan ni Xia Pingan ang kamay ni Xia Linga, at bumalik sa kanilang silid. Simple pa rin ang silid, ngunit malinis at maayos. Mahigpit na hawak ni Xia Linga ang aklat ng Double Spirit Technique. Bakas ang pananabik sa kanyang munting mukha. Tiningnan ni Xia Pingan ang kanyang kapatid, at hinaplos ang kanyang ulo. Mahinahon niya itong pinaalalahanan na lubhang mapanganib ang pagpasok sa lihim na dako. Kailangan niyang manatiling malapit sa kanya, at huwag lalayo. Dapat siyang sumunod sa lahat ng kanyang sasabihin.
Tumango ng mariin si Sia Linga, at nangakong susunod siya sa lahat, at hindi magiging pabigat kay Kuya Pingan. Naupo ang magkapatid sa gilid ng kama, at sabay na binasa ang double spirit technique, bagamat hindi pa formal na nagsasanay si Sia Linga, at marami siyang hindi maintindihan. Sa tulong ng pagpapaliwanag ni Sia Pingan, ay nagkaroon siya ng paunang kaalaman sa teknik na ito, lalong tumindi ang kanyang pagnanais na magsanay. Kinabukasan ng maaga, habang madaling araw pa lamang, sa palaruan ng Lin Yusek, ay nagtipon na sina Guro Shuangqing, Lin Feng, at ang iba pa. Sina Sia Pingan at Sia Linga, ay maaga ring dumating sa palaruan. Ang dalawa ay nakasuot ng panglaban, at may dalang simpleng bag. Baka ang determinasyon sa kanilang mga mukha, handang-handa na para sa pagpasok sa Lin Yun Secret Realm. Inihanda na ng nakababatang guro, ang lahat ng kailangan ng dalawa. Inilabas niya ang dalawang storage bag mula sa kanyang damit, at ibinigay ito kina Sia Pingan at Sia Linga. Ipinaliwanag niya na ang dalawang storage bag na ito, ay mga mababang antas na espiritual na kagamitan. Mayroon itong maliit na espasyo sa loob para paglagyan ng mga gamit, na napakaginhawa gamitin. Sinabi niya na sa isa sa mga storage bag, ay puno ng mga gamot pampagaling, pampakalma, at pampabusog. Pati na rin ang ilang bote ng espiritual na likido mula sa Giant Spirit Gourd. At 3 espada na mababang antas na espiritual na kagamitan. At 2 baluti na mababang antas na espiritual na kagamitan. Ang mga gamit na ito, ay sapat na upang matulungan ang dalawa, na harapin ang anumang panganib sa loob ng lihim na dako. Ibinigay din ni Guro Shuangqing ang isang sinaunang Jade Pendant, kay Sia Pingan. Sinabi niya na ang Jade Pendant na ito ay tinatawag na Breaking Formation Pendant, na nakuha niya mula sa mga labi, ng isang sinaunang cultivator. Ang Jade Pendant na ito ay kayang makaramdam ng mga formation at seal sa loob ng lihim na dako, at kaya ring mag-alis ng ilang mababang antas na formation. Malaki ang maitutulong nito sa loob ng lihim na dako. Pinaalalahanan din niya si Sia Pingan, na ang Giant Spirit Gourd ay isang likas na espiritual na kayamanan. Kaya dapat itong itago ng mabuti at malapit sa katawan, at huwag basta-basta ipapakita sa iba, upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang gulo. Kung sakaling makaharap kayo ng panganib na hindi ninyo kayang labanan, ay durugin agad ang Jade Pendant. Mararamdaman ko ang enerhiya ng Jade Pendant, at gagawa ako ng paraan para iligtas kayo. Tinanggap ni Sia Pingan ang mga storage bag at ang Breaking Formation Pendant, at maingat na itinago ang mga ito. Yumukod at nagbigay galang kay Guro Shuangqing. Mahina hong sinabi, disipulo, sisiguraduhin. Natatandaan ang mga bilin ng guro, pangalagaan ng mabuti ang Giant Spirit Gourd. Mag-ingat sa bawat hakbang, at bumalik ng ligtas. Si Sia Linga naman ay, yumukod at nagbigay galang kay Guro Shuangqing. Sinabing, Guro, huwag po kayong mag-alala. Lumapit si Lin Feng. Inabot kay Sia Pingan ng isang manipis na maliit na aklat. Sinabihan siya, na ito ay mga tala na aking inipon, tungkol sa mga teknik sa pagharap sa mga halimaw, at mga pangunahing depensa. Bagamat simple, ito ay lubhang kapakipakinabang sa labanan. Pag-aralan mo itong mabuti sa loob ng Secret Realm. Baka makatulong ito sa iyo. Si Mo Chen naman ay naglabas ng isang mabigat na martilyo at ibinigay kay Sia Pingan. Sinabing ang martilyong ito ay isang low-grade spirit weapon. Napakalakas nito. Epektibo ito laban sa mga halimaw na makakapalang balat. Dalhin mo ito at gamitin kung kinakailangan. Si Ye Lingzi ay kumuha mula sa kanyang damit ng isang maliit na mabangong supot. Ibinigay ito kay Sia Linga. Sinabing ang supot na ito ay naglalaman ng kanyang ginawang pampatulog na insenso. Sindihan ito kapag nakatagpo ng mga halimaw. Maaari nitong patulugin ang mga mababang antas na halimaw. Bagamat hindi ito uubra sa malalakas na halimaw, makakapagbigay naman ito ng oras para kayo ay makatakas. Itago mo ito ng mabuti sa iyong katawan. Si Su Qingyu naman ay naglabas ng ilang bote ng kanyang ginawang high-grade healing pills. Ibinigay ito kay Sia Pingan. Sinabing napakalakas ng bisa ng mga gamot na ito. Mabilis nitong mapapagaling ang malubhang sugat. Kung sakaling masugatan kayo sa loob ng Secret Realm, inumin ninyo agad ito. Siguraduhin mong itago ito ng maayos. Habang pinagmamasdan ang mga nakatatandang kapatid, na naghanda ng lahat ng ito para sa kanya at sa kanyang kapatid. Puno ng init sa puso ni Sia Pingan at Sia Linga. May namuong luha sa kanilang mga mata. Yumukod sila at nagbigay galang kay Lin Feng at sa iba pa. Paulit-ulit silang nagpasalamat. Sinabing hindi nila bibiguin ang mga nakatatandang kapatid at ang kanilang mga inaasahan. Ngumiti si Lin Feng at ang iba pa at tumango. Pinaalalahanan silang dalawa na maging maingat at mapagmatsyag sa loob ng Secret Realm. Magtulungan kayo. Inaasahan namin ang inyong pagbabalik na may malaking pag-unlad. Nang handa na ang lahat, ay pinangunahan ni Guro Shuangqing ang grupo. Naglakad sila patungo sa likod ng kabundukan ng Lin Yusek. Ang pasukan ng Lin Yun Secret Realm ay matatagpuan sa likod ng kabundukan ng Lin Yusek, sa isang lambak. Nagpatuloy ang lahat sa paglalakad, tumawid sa masukal na kagubatan, umakyat sa matatarik na bangin. Pagkalipas ng halos isang oras, ay nakarating sila sa harap ng isang nakatagong lambak. Ang lambak na ito ay napakalayo at liblib, napapaligiran ng mga sinaunang matatayog na puno, at mga baging na nakapulupot. Ang pasukan ng lambak
lambak ay nababalot ng isang manipis na liwanag. Sa ibabaw ng liwanag ay dumadaloy ang enerhiya. May mga bakas ng formation na unti-unting lumilitaw. Kung hindi mo titingnan ng mabuti, ay hindi mo mapapansin ang kakaibang katangian ng lambak na ito. Sinabi ni Guru Shuangqing sa lahat na ang liwanag na ito ay ang formation ng pasukan ng Lingyun Secret Realm. Tanging sa pamamagitan ng kanyang naunang, ang pagkakataong nahanap ay sapat na upang mabuksan ang harang at makapasok sa lihim na kaharian. Kasunod nito, ikinumpas ni Guru Shuangqing ang kanyang kamay, isang puro na enerhiyang espiritual, ang tumama sa isang nakatagong bahagi ng harang. Nakita ang kislap sa bahaging iyon. Sa ibabaw ng harang, ay lumitaw ang isang lagusan na kasya lamang ang 2 taong magkatabi. Sa loob ng lagusan, umaapaw ang enerhiya, at mahinang naririnig mula sa loob, ang mga ungol ng mga halimaw, na nagdudulot ng kaunting kaba. Tumingin si Guru Shuangqing kina Xia Pingyun at Xia Lingga, at muling nagpaalala, pagpasok sa lihim, isang malutong na tunog ng pagkabali ang narinig. Ang mabigat na martilyo ay tumama ng buong lakas sa mismong kahinaan ng Black Wind Wolf. Nagpakawala ng isang nakakanghilong itanggal ang Black Wind Wolf. Ang dambuhalang katawan nito ay biglang nanigas. Ang bagsik sa mga mata nito ay unti-unting naglaho. Kasunod nito, bumagsak ito ng malakas sa lupa. Ilang beses itong kumaibat, at hindi na muling gumalaw. Tuluyan na itong nawalan ng buhay. Nang makita ni Kuya Ping An na napatay na ang Black Wind Wolf, ay nakahinga siya ng maluwag. Ang hawak niyang mabigat na martilyo ay bumagsak sa lupa nang may malakas na tunog. Nanghina ang kanyang mga binti, at muntik na siyang mapaluhod sa pagod. Ang bakbakang iyon ay umubos sa halos lahat ng kanyang espiritual na enerhiya. Sobrang pagod na rin ang kanyang katawan. Agad na nagmadali si Xia Linghi. Tumatakbo patungo kay Kuya Ping An. Ay nalalayan niya ito. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Nagmamadali siyang kumuha mula sa kanyang storage bag ng isang bote ng spirit liquid mula sa kanyang gourd. Ibinigay niya ito kay Kuya Ping An. Tinanggap ni Kuya Ping An ang spirit liquid. Binuksan ang takip at ininom ito ng diretso. Ang purong espiritual na enerhiya ay agad na damaloy sa kanyang lalamunan patungo sa kanyang katawan. Umiikot ito sa kanyang mga meridian. Mabilis na nagpapagaling sa kanyang pagod na katawan at pinupunan ng nawalang espiritual na enerhiya. Pinunasan ni Kuya Ping An ang pawis sa kanyang noo. Habang nakatingin sa bangkay ng Black Wind Wolf sa lupa, ay may malalim siyang naisip. Ito ang unang pagkakataon na mag-isa niyang napatay ang isang demonic beast sa huling yugto ng Chi Refining. Bagamat napakadelikado ng laban, ay nagbigay ito ng matinding pagsasanay sa kanyang kakayahan sa aktwal na labanan. Pagkatapos, lumapit si Kuya Ping An sa halamang Ningki. Maingat niyang pinitas ang halamang Ningki at inilagay ito sa kanyang storage bag. Ang halamang Ningki na ito ay malaki ang maitutulong sa kanyang susunod na pagsasanay. Nagpahinga ang dalawa ng sandali nang tuluyang makabawi ang katawan ni Kuya Ping An. Ay muli silang naglakad patungo sa direksyong itinuturo ng Breaking Formation Pendant. Dahil sa unang karanasan nila sa pagpatay ng demonic beast, ay mas naging mapagmatsyag ang dalawa. Si Xia Linghi ay patuloy na nakikiramdam sa pagbabago ng espiritual na enerhiya sa paligid. Samantala, hawak naman ni Kuya Ping An ang kanyang mabigat na martilyo. Maingat na sinusuri ang paligid. Hindi sila nagpabeya kahit kay Titing. Sa loob ng Lingyun Secret Realm, totoong puno ng panganib sa bawat sulok. Sa kanilang paglalakbay, ay nakatagpo sila ng maraming demonic beast. Mayroong green pattern snake sa gitnang yugto ng Chi Refining, Blazing Tiger sa huling yugto ng Chi Refining, at Stone Armored Bear sa unang yugto ng Foundation Establishment. Ang mga demonic beast na ito ay napakalakas at mababangis. Ang bawat engkwentro ay laging nauuwi sa isang matinding labanan. Sa tulong ni Kuya Ping An, ng spirit liquid mula sa kanyang gourd, at ang mahusay na cultivation technique na Chin Yuanju, pati na rin ang mga spirit pill na ibinigay ng kanilang mga senior. At dagdagan pa ng tumpak na pakiramdam ni Xia Linghi sa espiritual na enerhiya, ay palagi nilang nagagawa na mahanap ang kahinaan ng mga halimaw sa mga kritikal na sandali. Paglampas sa panganib, pagpaslang sa mga halimaw. Ang kakayahan sa labanan ni Xia Ping An ay lubos na tumaas. Ang pagdaloy ng espiritu ay mas naging bihasa. Ang kanyang antas ng paglinang ay unti-unting tumataas ng hindi namamalayan. Papalapit na sa ika-4 na antas ng Chi. Si Xia Linghi naman ay sumusunod sa tabi ni Kuya, habang nararamdaman ang makapal na espiritu sa loob ng Secret Realm, at binabasa ang Dual Spirit Technique. Sa ilalim ng pagpapakain ng makapal na espiritu, ang kanyang pag-unawa sa Dual Spirit Technique ay mas lumalim. Ang espiritu sa kanyang katawan ay nagsisimula ng mamuo. Para sa formal na pagsasanay ng teknik, naglatag ito ng matibay na pundasyon. Ang dalawa ay naglakbay sa Secret Realm ng higit 10 araw. Sa daan, nakapatay sila ng 12 ng halimaw. Nakakolekta sila ng maraming espiritual na damo at gamot. May Ninki Grass, Ziso Grass, at Julang Flower. At marami pang iba na kahit si Kuya ay hindi alam ang pangalan ng mga kakaibang halaman. Ang mga espiritual na damo at gamot na ito ay mga bihirang kayamanan na mahirap makita sa labas. Maingat na inilagay ng dalawa ang mga ito sa kanilang storage bag. Ang 10 araw na pagsasanay na ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa dalawa. Ang pangangatawan ni Kuya ay mas naging matikas. Ang kanyang mga mata ay mas naging determinado. Ang pagdaloy ng espiritu sa kanyang paligid ay mas naging malakas. Ang kanyang antas ng paglinang ay nakaabot na sa ika-4 na antas ng Chi. Malaki ang itinaas ng kanyang lakas. Ang munting mukha ni Xia Linghi ay nawala na ang pagkabata. Ang kanyang mga mata ay mas naging matalas. Ang kanyang pakiramdam
sa espiritu ay mas naging sensitibo. Ang espiritu sa loob ng kanyang katawan ay namuuna sa isang antas. Isang pagkakataon na lang ang kulang. At maaari na niyang simulan ang formal na pagsasanay ng Dual Spirit Technique at tahakin ang landas ng paglinang. Ang pagtutulungan ng dalawa ay mas naging maayos. Si Xia Linghe ang bahala sa pagdamdam ng espiritu, pag-especially iya sa panganib, at paghahanap ng kahinaan ng mga halimaw. Si Kuya naman ang bahala sa pagpaslang sa mga halimaw at pagprotekta kay Xia Linghe. Ang magkapatid ay nagtutulungan para mabuhay. Sa gitna ng mapanganib na Lingyun Secret Realm, hakbang-hakbang silang nagtungo sa kaibuturan nito. Sa araw na ito, sinunod ng dalawa ang gabay ng Breaking Array Pendant at nakarating sa harap ng isang malaking lambak. Ang lambak na ito ay tinatawag na lambak ng Luoxia. Ang pasukan ng lambak ay nababalot ng makapal na ulap. Ang espiritu ay napakakapal, hanggang sa bumuo na ito ng manipis na ulap ng espiritu. Ang isang langhap lang nito ay nakakaramdam ng preskong pakiramdam, at tila may pahiwatig ng pagtaas ng antas ng paglinang. Pagdating sa bakana ng lambak, ang Breaking Array Pendant ay lalong nagliwanag. Malinaw na sa loob ng lambak ng Luoxia ay may napakalaking oportunidad. Nararamdaman ni Xia Linghe ang pagbabago ng espiritu sa loob ng lambak at naging seryoso ang kanyang mukha. Kuya, ang pagdaloy ng espiritu sa loob ng lambak ay masyadong komplikado. May makapal na espiritu mula sa mga damo, at mayroon ding malakas na presensya ng mga halimaw. Mayroon ding bahagyang pagdalaw ng mga array restriction. Ang panganib sa loob ay mas malaki kaysa sa mga nakaharap natin noon. Tumango si Kuya. Naramdaman din niya ang kakaibang aura sa loob ng lambak. Ang liwanag ng agimat na pambasag ng harang ay nakakasilaw. Ngunit may hatid itong kakaibang kaba. Tumingin siya kay Xia Linghe sa kanyang tabi at seryosong nagsalita. Linghe, ang lambak ng Luoxia ay tiyak na puno ng panganib. Kung natatakot ka, maaari tayong lumihis at magpatuloy sa ibang direksyon. Humiling si Xia Linghe. Bakas ang katatagan sa kanyang munting mukha. Hindi ako natatakot dahil ang agimat ang nagdala sa atin dito. Ibig sabihin ay narito ang kapalaran na kailangan natin. Hindi tayo dapat sumuko ng ganoon lang. At dahil kasama ko si Kuya Ping-an, wala akong kinatatakutan. Nang makita ang katatagan ni Xia Linghe, napuno ng kagalakan ng puso ni Xia Ping-an. Tumango siya. Sabi niya, kung gayon, pumasok tayo ng magkasama. Mag-ingat tayo. Ano man ang panganib na harapin, sabay nating lalampasan. Pagkatapos, sabay silang naglakad patungo sa loob ng lambak ng Luoxia. Sa sandaling tumapak sila sa bakana. Isang malakas na agos ng espiritual na enerhiya ang sumalubong sa kanila. Napasigla nito ang kanilang diwa. Ang tanawin sa loob ng lambak ay lubhang kaiba sa labas. Sa bawat lingon, makikita ang makukulay na halamang gamot at espiritual na damo na nakakalat sa buong paligid. Hindi mabilang. May mga matatayog na espiritual na puno at mga kakaibang bulaklak na kay ganda. Ang hangin ay puno ng bango ng mga espiritual na halaman. Tila nasa isang paraiso. Sa gitna ng lambak ay may isang dambuhalang batong plataporma. Sa ibabaw nito ay nag-umapa ang espiritual na enerhiya. May bahagyang kislap ng kayamanan. Malinaw na naroon ang kapalaran na matatagpuan sa lambak ng Luoxia. Ngunit sa likod ng napakagandang tanawing ito, may nakatagong nakamamatay na panganib. Pagkapasok pa lamang nila sa lambak, naramdaman na nila ang ilang malalakas na presensya na nakatutok sa kanila. Ang mga presensyang ito ay mula sa mga halimaw sa antas ng Foundation Establishment. Mas malakas pa kaysa sa Stone Armored Bear na nakaharap nila noon. Agad na hinaranggan ni Xia Ping-an si Xia Linghe sa kanyang likuran. Hawak ang kanyang mabigat na martilyo. Mapagmatsyag niyang iginala ang kanyang paningin sa paligid. Mula sa paligid ng lambak, dahan-daang lumabas ang apat na dambuhalang halimaw. Isa sa kanila ay ang Golden-Eyed Lion, na nasa antas ng Foundation Establishment, at isang Green Water Python na nasa antas din ng Foundation Establishment. Ang apat na halimaw ay pawang, mga makapangyarihang nilalang sa antas ng Foundation Establishment. Pinalibutan nila ang dalawa. May nagbabadyang bagsik sa kanilang mga mata. Malinaw na sila ang mga tagapangalaga ng lambak ng Luoxia. Hindi nila hinahayaan ang sinuman na makuha ang kayamanan sa loob. Bumagsak ang loob ni Xia Ping-an. Hindi niya inakalang makakaharap sila ng apat na halimaw sa antas ng Foundation Establishment ng sabay-sabay. Kabilang pa roon ang isang Xuan Jiashi na nasa huling yugto ng Foundation Establishment. Ang Xuan Jiashi ay may napakatibay na depensa. Matigas ang balat at katawan. Hindi tinatablan ng talem. Napakalakas ng puwersa. Sa kasalukuyang antas niya na ikaapat na antas ng Chi Refining. Kahit pa humarap sa isang halimaw na nasa Foundation Establishment, ay napakahirap na. Lalo na kung apat na halimaw na nasa Foundation Establishment, at may isa pa na nasa huling yugto ng Foundation Establishment. Nagkubli si Xia Linghe sa likod ni Xia Ping-an. Bakas ang takot sa kanyang munting mukha. Ramdam na ramdam niya ang apat na halimaw. Ang malakas na presensya na nagmumula sa kanila, na halos hindi na siya makahinga. Unang umungal ang Golden Lion. Isang nakabibinging itenggal, at sumugod sa dalawa, dala ng dambuhalang katawan nito, ang isang matinding presensya, at nagbuga ng gintong apoy. Direkta sa dalawa, ang Green Water Python naman ay kumilos gamit ang dambuhalang katawan at umatake mula sa gilid. Ibinuka ang malaking bibig, na tila lalamunin ang dalawa, at nagbuga ng malamig na tubig, na
may kasamang nakapapangilabot na lamig. Ang blazing rock ay humampas ng pakpak at lumipad sa himpapawid at mabilis na sumisid patungo sa dalawa. Ang mga kuko nito ay may talem at patuloy na nagbubuga ng apoy upang harangan ang lahat ng daan ng pagtakas. Ang Xuan Jiashi naman ay nanatiling nakatayo, pinalilibutan ng makapal na enerhiya ng lupa. Ang makapal na baluti nito ay kumikinang na parang bakal. Kahit hindi pa ito sumusugod, ay naglalabas ito ng matinding presensya. Handang-handa na magpakawalan ng nakamamatay na atake. Sabay-sabay na umatake ang apat na halimaw. Napakabangis ng kanilang pagsugod. Ang enerhiya sa paligid ay nagwawala. Isang nakamamatay na panganib ang bumabalot sa dalawa. Alam ni Xia Ping'an na sa pagkakataong ito, ay wala na silang takas. Ngunit hindi siya maaaring sumuko, dahil nasa likod niya ang kapatid na si Xia Linghi. Kailangan niyang protektahan ang kanyang kapatid. Kahit pa ang buhay niya ang kapalit, hindi niya hahayaang masaktan kahit kay titing ang kapatid. Ibinuhos ni Xia Ping'an ang lahat ng enerhiya mula sa kanyang dantian, at ang enerhiya sa loob ng kanyang lalagyan ay mabilis na kumalat. Pumasok sa kanyang mga meridian. Pumasok sa kanyang mga meridian. Ang enerhiya sa paligid niya ay biglang sumabog, at sa isang iglap, tila, aakyat na siya sa ikalimang antas ng chi refining. Hawak ang kanyang mabigat na martilyo. Hinarap niya ang apat na halimaw, at sumugod. Sumigaw siya ng malakas. Nais niyang ipaglaban para kay Xia Linghi. Ang pagkakataong makatakas, alam niyang hindi niya kayang talunin ang apat na halimaw na nasa foundation establishment. Ngunit kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan, upang mabigyan ng pagkakataong makatakas ang kapatid. Pinanood ni Xia Linghi ang pagsuong ni Kuya, at agad na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Alam niyang si Kuya Ping'an ay handang isakripisyo ang sarili para bigyan siya ng pagkakataong makatakas. Gusto niyang tawagin si Kuya Ping'an. Gusto niyang makipaglaban sa tabi nito. Ngunit sa oras na iyon, ay walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Sa gitna ng matinding panganib, sa loob ng katawan ni Xia Linghi, biglang ramagasa ang enerhiyang espiritu. Ang teknik ng Dual Spirit Root ay kusa ng dumadaloy sa kanyang puso. Ang kanyang pambihirang Dual Spirit Root ay ganap na nagising sa sandaling ito. Naglalabas ng mahinang liwanag ang kanyang katawan. Isang malakas na alon ng enerhiyang espiritu ang sumabog mula sa loob niya. Sa gitna ng panganib na ito, formal na siyang tumapak sa landas ng paglinang at diretsong umakyat sa unang antas ng chi refining. Hindi lang iyon, biglang may kislap ng liwanag na dumaan sa kanyang isipan. Naalala niya ang sinabi ni Daoist Chuangqing na ang Dual Spirit Root ay kayang mag-udyok ng pagsasanib ng dalawang uri ng enerhiyang espiritu na naglalabas ng napakalakas na puwersa. Walang pag-aalinlangan si Xia Linghi. Agad niyang pinaganya ang teknik ng Dual Spirit at hinatak ang enerhiyang espiritu ng kahoy at tubig. Nagsanib ang dalawang enerhiya sa kanyang mga kamay at bumuo ng isang mapusyaw na berdeng harang na hamarang sa harap nilang dalawa. Ang gintong apoy ng Golden Mane Lion, ang nagyayelong haligi ng tubig ng Green Water Python, at ang naglalagablab na apoy ng Flaming Rock, ay tumama lahat sa harang na lumilikha ng mga tunog ng pag-inggit, ngunit hindi nila magawang basagin. Ang tila manipis na harang na ito, natigilan ng apat na halimaw, at may bakas ng gulat sa kanilang mga mata. Hindi nila akalain na ang batang ito, na mukhang walang kapangyarihan, ay biglang nakatapak sa landas ng paglinang, at kaya pa niyang maglabas ng dalawang uri ng enerhiya, para bumuo ng napakatibay na harang. Nagkatinginan sina Xia Ping'an at Xia Linghi, na may bakas ng gulat at tuwa sa kanilang mga mata. Hindi nila inasahan, na sa pagtutulungan nilang dalawa, makakapaglabas sila ng ganito kalakas na puwersa. Maging ang Xuan Jiashi, na nasa huling yugto ng Foundation Establishment ay nasugatan nila. Ngunit alam nilang dalawa, na ang pag-ataking ito, ay halos umubos sa kanilang enerhiyang espiritu, at sa malaking dami ng spirit liquid sa Giant Spirit Gourd. Kung aatake muli ang Xuan Jiashi, wala na silang lakas na lumaban. Ang Xuan Jiashi, tiningnan ang tatlong sugatang halimaw, at muling tumingin kina Xia Ping'an at Xia Linghi. Unti-unting naglaho ang bagsik nito, at napalitan ng pag-iingat. Alam nitong ang 2 taong, mukhang mahihina sa harap nito, ay tunay na mapanganib. Kung magpapatuloy ang labanan, wala itong mapapala. At baka mamatay pa ito rito. Matapos mag-alinlangan sandali, umungal ang Xuan Jiashi, tumalikod, at tumakas patungo sa malalim na bahagi ng lambak. Ang tatlong sugatang Golden Mane Lion, Green Water Python, at Flaming Rock, ay pilit ding tumayo, at sumunod sa pagtakas ng Xuan Jiashi, hanggang sa maglaho sila sa kailaliman ng lambak. Nang makitang tumakas ang apat na halimaw, sina Xia Ping'an at Xia Linghi, ay sabay na napabuntong hininga, at nanghina ang kanilang mga tuhod. Nakaupo ng lupaypay sa lupa, ubos na ang espiritual na enerhiya sa loob ng aking katawan. Sobrang pagod na rin ang aking katawan. Masyadong mapanganib ang labanang naganap kanina. Kung hindi dahil kay Xia Linghi, na nagtagumpay sa kritikal na sandali, malamang ay naging pagkain na tayo ng mga halimaw. Samando si Xia Linghi sa balikat ni Kuya Xia Ping'an. Bakas ang pagod sa kanyang munting mukha, ngunit may halong kagalakan. Ito ang unang pagkakataon na opisyal niyang nagamit ang kanyang kapangyarihan upang humugot ng enerhiya mula sa kalikasan. At kasama pa si Kuya Ping'an. Naitaboy nila ang apat na halimaw sa antas ng foundation building. Puno ng tagumpay ang kanyang puso. Dahan-dahang
nang tinapat ni Xia Ping'an ang likod ni Xia Linghe. Puno ng pagmamalaki at pagmamahal ang kanyang mga mata. Alam niya, nagsimula na ang landas ng paglinang ng kanyang kapatid. Siguradong napakaliwanag ng kanyang kinabukasan. Matagal na nagpahinga ang dalawa sa lupa, at uminom ng maraming lunas mula sa dambuhalang kalabasa, ang espiritual na likido at gamot, bago unti-unting bumalik ang kanilang lakas. Dahan-dahan ding napuno ng enerhiya ang kanilang katawan. Ang antas ng paglinang ni Xia Ping'an, sa gitna ng labanang iyon sa pagitan ng buhay at kamatayan, ay matagumpay na umakyat sa ikalimang antas ng Chi Refining. Lalo pang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Ang antas ni Xia Linghe naman, matapos malampasan ang unang antas ng Chi Refining, ay patuloy na umuunlad. Tila may pahiwatig na, patungo na siya sa ikalawang antas. Matapos magpahinga ng maayos, tumayo ang dalawa, at naglakad patungo sa platapormang bato sa gitna ng lambak. Kumikinang ang mga kayamanan sa ibabaw ng plataporma. Malinaw na may naghihintay na malaking kapalaran. Maingat silang lumapit sa gilid ng plataporma. Natuklasan nila na sa ibabaw nito, ay may nakapatong na isang sinaunang kahon na yari sa jade. Umiikot ang espiritual na enerhiya sa paligid ng kahon, at bahagyang nakikita ang mga guhit ng isang mahiwagang harang. Ngunit dahil sa kanina, sa pagsabog ng enerhiya, nasira ito. Bahagyang bumukas ang takip ng kahon, at iniluwa ang mga laman nito. Iniabot ni Xia Ping'an ang kanyang kamay at kinuha ang kahon. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ng kahon, ay may tatlong sinaunang aklat ng kapangyarihan. Isang kumikinang na tableta, at isang mahabang espada na naglalabas ng asul na liwanag. Ang kumikinang na tableta na iyon, ay tinatawag na Zisudan, isang gamot para sa antas ng foundation building. Kaya nitong linisin ang marrow at palakasin ang mga ugat, at itaas ang kalidad ng pundasyon ng isang magsasaka. Nakakatulong din ito sa paglampas sa antas ng foundation building. Isa itong napakabihirang kayamanan. Ang espada na may asul na liwanag ay tinatawag na Biswejian. Isa itong mid-grade na espiritual na sandata. Ang talam nito ay nagtataglay ng malakas na enerhiyang tubig. Napakatalam nito, at kaya nitong humugat ng enerhiyang tubig para sa pag-atake. Napakalakas ng kapangyarihan nito. Sa pagtingin sa mga gamit sa loob ng kahon, labis na natuwa sina Xia Ping'an at Xia Linghe. Ang mga gamit na ito ay mga pambihirang kayamanan sa loob ng lihim na daigdig. Para sa kanilang paglinang, tiyak na malaki ang maitutulong nito. Maingat na, itinago ng dalawa ang mga gamit, at inilagay sa kanilang lalagyan. Puno ng kagalakan ang kanilang mga puso. Ito ang pinakamalaking kapalaran na nakuha nila sa Lingyun Secret Realm. Gayunpaman, hindi alam ng dalawa. Sa sandaling kinuha nila ang laman ng Kaong Jade. Sa kailaliman ng lambak, isang malamig na titig ang nakapako sa kanila. Xuan Jiashi, nagtatago sa dilim ng malalim na bahagi ng lambak ng Luoxia. Isang pares ng mga matang parang tansong Baitengov. Nakatitig ng masama kina Xia Ping'an at Xia Linghe. Puno ng puot at kasakiman ang mga mata nito. Ang galit mula sa sugat na natamo nila kanina, ay nagbabaga pa rin sa dibdib nito. Sa ilalim ng bitak-bitak na baluti ng Xuan Jia, ang mga kalamnan ay nanginginig sa galit. Ang espiritual na enerhiyang lupa sa paligid ay nagwawala, dahilan upang manginig ng bahagya ang mga bato sa paligid. Ito ang orihinal na tagapagbantay na halimaw ng lambak ng Luoxia. Naghari sa lihim na realm na ito sa loob ng maraming taon. Kailanman ay hindi pa ito nakaranas ng ganitong kahihiyan. Ang masugatan ng dalawang batang tao, na may mababang antas ng paglinang, ay nagparamdam dito na nawalan ito ng dangal. Iisa lang ang nasa isip nito, ang punitin ang dalawa ng pira-piraso. Bawiin ang kayamanan sa ibabaw ng batong plataporma, at pagbayarin ng mahal ang 2 taong ito na walang alam sa lawak ng langit at lupa. Ang magbayad ng masakit na kapalit, sina Xia Ping'an at Xia Linghe, ay maingat na itinatago ang mga teknik, tableta, at espiritual na enerhiya mula sa Kaong Jade. Naramdaman ng dalawa na biglang tumigil ang hangin sa kanilang paligid. Isang pressure na mas malakas kaysa dati. Ang hamampos mula sa kailaliman ng lambak. Ang pressure na iyon ay may dalang makapal na espiritual na enerhiyang lupa. Napakabigat na nakakasakal. Ang lupa ay nagsimula na ring manginig ng bahagya. Ang mga durog na bato mula sa mga pader ng bangin sa magkabilang panig ng lambak ay nagsimulang mahulog. Nagulat si Xia Ping'an. Agad niyang naramdaman ang panganib. Mabilis niyang hinaranggan si Xia Linghe sa kanyang likuran. Mabilis na inilabas ang mababang antas na espiritual na martilyo na bigay ni Mo Chen. Espiritual na martilyo. Ang teknik na Qingyunju ay ganap na pinaganya sa loob ng katawan. Ang spirit gathering gourd na nakatago sa loob ng kanyang damit ay naglabas ng mga hibla ng purong espiritual na enerhiya na bahagyang hamarang sa malakas na pressure na iyon. Mahigpit na hinawakan ni Xia Linghe ang damit ni Kuya. Ang kanyang maliit na mukha ay mapatla, ngunit patuloy pa rin pinapatakbo ang bagong natutunang dual spirit Ju na humihigop ng espiritual na enerhiyang kahoy at tubig mula sa langit at lupa. Sa paligid ng dalawa, na bumubuo ng mahinang espiritual na harang, malinaw niyang nararamdaman ang malakas na aura na mabilis na papalapit. Ito ang Xuan Jiashi na tumakas kanina, at ang aura nito ay mas marahas kaysa dati. Malinaw na may balak itong pumatay. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang Xuan Jiashi ay sumugod mula sa kailaliman ng lambak. Ang dambuhalang katawan nito ay bumangga sa ilang matatayog na sinaunang puno sa daan, na lumikha ng nakabibinging tunog. Ipinadyak nito ang 4 na paa. Bawat hakbang ay nagpapayanig sa lupa ng malakas, na nagpapalipad ng alikabok sa himpapawid. Ang bitak-bitak na baluti ng Xuan Jia, sa ilalim ng sikat ng araw, ay kumikislap pa rin ng may malamig na ningning
ng metal. Ang pares ng makakapal na sungay ng halimaw ay naglalabas ng malamig na liwanag, na nakatutok kina Xia Ping'an at Xia Linhi. Sa sandaling ito, ang Xuan Jieshi ay lubos na nagngingit-ngit sa galit. Inilabas nito ang kanyang antas ng paglinang sa huling yugto ng Foundation Establishment. Nang walang pag-aalinlangan, ang espiritual na enerhiyang lupa sa paligid ay namuo upang maging isang makapal na kalasag na lupa. Pinoprotektahan ang sarili sa loob nito, kasabay ng isang nakabibinging etendal mula sa bibig nito. Ang etendal na iyon ay yumanig sa buong lambak. Paulit-ulit ang alingawngaw, dahilan upang ang mga eardrum ni na Xia Ping'an at Xia Linhi ay umalingawngaw sa sakit. Ang espiritu sa loob ng kanilang katawan ay nagulo. Alam ni Xia Ping'an, hindi na maiiwasan ang matinding labanan ito ngayong araw. Ang antas ng paglinang ng Xuan Jieshi ay higit na mataas kaysa sa kanya. Ngayon, galit na galit pa ito. Ang lakas nito ay lalong tumindi. Ang aking antas ay nasa ikalimang antas lamang ng paglinang. Kahit pa may tulong ng espiritual na likido mula sa higanteng kalabasa, mahirap labanan ng halimaw na ito, na nasa huling yugto ng Foundation Establishment. Parang pag-akyat sa langit ang hirap, ngunit sa likod niya ay si Xia Linhi. Ang kanyang kaysa isang kapatid na babae. Siya ang taong sa mundong ito. Ang pinakagusto niyang protektahan. Wala na siyang atrasan. Kahit pakapalit nito ang kanyang buhay. Hindi niya hahayaang ang Xuan Jieshi ay makapinsala kay Xia Linhi kahit kay Titing. Huminga ng malalim si Xia Ping'an. Mula sa kalabasang nagtitipon ng espiritu, kumuha siya ng kaunting espiritual na likido. Ipinasok ito sa kanyang mga meridian. Ang purong espiritual na enerhiya ay agad na nagpatatag. Sa kanyang nagulong hininga, hawak niya ang mabigat na martilyo. Matatag ang kanyang mga mata. Nakatitig ng matalim sa sumusugod na Xuan Jieshi. Handa na siyang makipaglaban hanggang kamatayan. Sa isang iglap, sumugod ang Xuan Jieshi. Sa harap nilang dalawa, wala itong pag-aalinlangan. Itinaas ang makapal nitong paang harapan. May dalang lakas na libu-libong kilo patungo kay Xia Ping'an. Ang paang iyon ay tila tumatakip sa langit. May dalang malakas na espiritual na enerhiyang lupa. Kung matatamaan ito, tiyak na madudurog ang kanyang katawan. May kislap ng sa sandaling iyon. Isang nakasisilaw na dilaw na liwanag ang lumabas mula sa kasuotan ni Xia Ping'an. Iyon ay ang Julang Hulo. Matapos lumabas ng Julang Hulo sa katawan ni Xia Ping'an, ito ay lumutang sa kanyang itaas. Ang maliit na banga na kasing laki ng 1 pulgada sa ilalim ng balot ng dilaw na liwanag ay dahan-daang lumaki, hanggang sa bumalik ito sa orihinal nitong laki na 7 hanggang 8 pulgada. Ang dilaw na liwanag sa paligid ng Julang Hulo ay lalong nagningning. Naglalabas ito ng makapal at dalisay na espiritual na enerhiya. Ang enerhiyang iyon ay mas malapot kaysa sa anumang oras noon. Ang buong espiritual na enerhiya sa lambak ng Luoqiao ay naakit ng enerhiyang ito, at mabilis na nagtipon patungo sa Julang Hulo. Ang Julang Hulo ay nakalutang sa itaas ni Xia Ping'an. Bahagyang bamuka ang bibig ng banga, isang malambot na dilaw na bukal ng enerhiya. Ang dahan-daang damaloy mula sa loob nito. Ang bukal ng enerhiya ay tumama sa katawan ni Xia Ping'an, at dahan-daang tumagos sa kanyang balat patungo sa loob. Sa bawat bahaging dinadaanan nito, ang mga naputol na meridian ay mabilis na naghihilom sa bilis na nakikita ng mata. Sa loob ng kanyang dantian ay nagsimulang dahan-daang magtipon ng espiritual na enerhiya. Ang mga napinsalang laman loob ay dahan-dahan ding gumagaling sa ilalim ng pag-aaruga ng bukal. Ang dilaw na bukal na iyon ay nagtataglay ng pinakadalisay na enerhiya sa mundo, at ang mismong pinagmumula ng lakas ng Julang Hulo. Mapagkalinga ngunit puno ng kapangyarihan. Dahan-dahan itong pinagagaling ang katawan ni Xia Ping'an, at nirereforma ang lahat ng kanyang mga sugat. Pinapanood ni Xia Linhi ang Julang Hulo na nakalutang sa himpapawid, at ang dilaw na bukal na nagpapagaling kay Xia Ping'an. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at kagalakan. Malinaw niyang nararamdaman na ang mahinang-mahinang hininga ni Xia Ping'an ay unti-unting nagiging matatag. Ang kanyang mukha na mapatla na parang papel ay unti-unti na ring nagkakaroon ng kulay. Alam niyang ang Julang Hulo ang nagang iligtas kay Xia Ping'an. Ito ang mahiwagang kayamanan ng langit na nagpakita ng tunay na lakas sa oras ng kagipitan. Ang dilaw na liwanag sa paligid ng Julang Hulo ay patuloy na kumikislap. Ang bukal ng enerhiya ay patuloy pa ring dumadaloy. Ang espiritual na enerhiya ng lambak ay patuloy na nagtitipon, na ginagawang dalisay na likido ng Julang Hulo, at hinahalo sa loob ng katawan ni Xia Ping'an. Ang kamalayan ni Xia Ping'an ay unti-unting nagigising mula sa kadiliman. Malinaw niyang nararamdaman ang isang mainit na puwersa na dumadaloy sa kanyang katawan, na nagpapagaling sa lahat ng kanyang sakit. Ang mga naputol na meridian ay hindi na masakit. Sa halip, ito ay naging mas malawak kaysa dati. Ang espiritual na enerhiya sa loob ng dantian ay hindi lamang gumaling, kundi mas naging dalisay pa kaysa dati. May mga palatandaan pa nga na malapit na siyang mag-breakthrough sa ika-6 na antas. Nararamdaman niya ang presensya ng Julang Hulo. Nararamdaman ng isang malapit na koneksyon mula sa loob ng banga. Sa koneksyong iyon, walang bahid ng paglayo, puro pagkilala at pagiging malapit lamang. Tila ang kanyang kaluluwa ay mahigpit na nakakabit dito, at naging isa na sila. Sa sandaling ito, alam ni Xia Ping'an na ang Julang Hulo ang mahiwagang kayamanang ito, dahil sa kanyang pagsisikap na protektahan si Xia Linhi, at ang pakikipaglaban hanggang kamatayan sa Xuan Jieshi. Sa sandaling iyon ng labanan, ay tuluyan na siyang kinilala bilang Panginoon nito, hindi na lamang dahil sa tadhana ang pagpili nito sa kanya, kundi dahil kinilala na ng kaibuturan ng kaluluwa ang kanyang pagkatao. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang dilaw na liwanag sa paligid ng Julang Hulo ay unti-unting humina.
Ang bukal ng enerhiya ay dahan-dahan ding nawala. Ang espiritual na enerhiya sa paligid ay unti-unti ring kumalma. Ang Jewel ng Hulo ay dahan-daang lumiit, bumalik sa laki na 1 pulgada, at dahan-daang bumaba. Dahan-daang dumaikit sa dibdib ni Shaping An. Mahigpit na nakadikit sa kanyang katawan. Tila naging bahagi na ito ng kanyang pagkatao. Hindi na kailanman mapaghihiwalay. Sa sandaling ito, dahan-daang idinilat ni Shaping An ang kanyang mga mata. Nawala na ang pagod sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng lubos na linaw at lakas. Dahan-dahan siyang umupo. Nararamdaman ang mga pagbabago sa loob ng kanyang katawan. Puno ang kanyang puso ng gulat at kagalakan. Hindi lamang gumaling ang lahat ng kanyang mga meridian, kundi pinalawak din ito ng ilang beses ng pinagmumulang lakas ng Jewel ng Hulo. Ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang dantian ay dalisay at makapal. Ang kanyang antas ng paglilinang ay direktang umabot sa ika-6 na antas ng pagsasanay ng chi. Mas malakas kaysa dati. Ang tibay ng kanyang katawan ay tumaas din ng ilang beses. Ang aura sa kanyang paligid ay matatag at mabigat. Ibang-iba na siya sa binatilyong nasa ika-5 antas ng pagsasanay ng chi noon. Tumingin siya sa Jewel ng Hulo sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang mainit na haplos ng hulo, at ang pamilyar na damdamin ng pagkalinga. Napuno ang kanyang puso ng init at pasasalamat. Ang kanyang sandigan. Ang nagligtas sa kanyang buhay sa mga sandaling nasa panganib siya. Lubos na siyang kinilala nito. Nakita ni Shalinhi na idinilat ni Shaping An ang kanyang mga mata at umupo. Agad na huminto ang mga luha sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng labis na kagalakan at pananabik. Niyakap niya si Shaping An habang humihikbi. Kuya Ping An, gising ka na. Sa wakas, gising ka na. Akala ko ay hindi ka na madyay gising pa. Dahan-daang tinapak ni Shaping An ang likod ni Shalinhi. Sa malumanay na tono, Linhi, ayos lang ako. Nag-alala ka pa sa akin. Ay nalalayan ni Shaping An si Shalinhi na tumayo. Nagkatinginan ng dalawa. Puno ng determinasyon ang kanilang mga mata. Alam nila, marami pang pagkakataon sa loob ng lihim na kaharian ng Lingyon. Ngunit hindi na sila natatakot, dahil mayroon sila ang isa't isa. May proteksyon ng Jewel ng Hulo. May taglay na lakas at pagkakataon. Nagsisimula pa lamang ang kanilang landas sa paglilinang. Marami pang hamon ang naghihintay sa kanila. Magkasama silang haharapin ito. Magpapatuloy sa paglalakbay. Malalagpasan ang lahat ng paghihirap. Magiging tunay na dalubhasa sa paglilinang. Muling itatayo ang sektang Lingyu. Poprotektahan ang lahat ng nais nilang protektahan. Lumipas ang panahon. Sa isang iglap, 30 taon na ang nakalipas. Sa mundo ng paglilinang, ito ay parang isang kisap mata lamang. Ang dating sektang Lingyu na matatagpuan sa malalim na kabundukan at sira-sira, ay dumaan sa malaking pagbabago sa loob ng 30 taong ito. Naging isang dakilang sekta na kilala sa buong mundo ng paglilinang. Walang hindi nakakakilala sa kanila. Ang dating sira-sirang pintuan ng bundok ay muling itinayo bilang isang mariinggang na gusali na yari sa jade. Sa itaas ng puting gusali, ang 3 malalaking karakter ng sektang Lingyu ay isinulat mismo ni Dao Zhang Xuanqing. May mga gilid na ginto, nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ang magkabilang panig ng pintuan ng bundok ay nababalot ng ulap. Naririnig ang huni ng mga mahiwagang ibon. Ang espiritual na enerhiya ay naging napakakapal. Dahan-daang dumadaloy sa kahabaan ng daan sa bundok. Ang mga gusali sa loob ng sekta ay maayos na nakahanay. Ang silid ng paglilinang ng chi ay pinalawak. Naging isang malawak na plaza kung saan libo-libong disipulo ang sabay-sabay na nagsasanay. Ang silid ng gamot, silid ng paglilinang, at silid ng mga kasulatan ay kumpleto na. Ang bango ng gamot sa loob ng silid ay hindi nawawala sa buong taon. Ang apoy sa silid ng paglilinang ng chi ay hindi namamatay araw at gabi. Ang mga kasulatan sa silid ng mga kasulatan ay kasing dami ng dagat. Ang mga disipulong naglalakad ay puno ng sigla, at may kahanga-hangang antas ng paglilinang. Sa ibaba ng bundok, araw-araw ay may hindi mabilang na mga naglilinang na dumarating dahil sa kanilang reputasyon. Nais nilang sumali sa sektang Lingyu. Ang pintuan ay napaka-busy at puno ng tao. Ang lahat ng pagbabagong ito ay dahil sa 30 taon na ang nakalilipas mula sa lihim na kaharian ng Lingyon. Ang pagbabalik ni na Shaping An at Shalinhi sa sektang Lingyu. Nang bumalik ang dalawa mula sa lihim na kaharian, hindi lang lumago ang kanilang lakas. Nagdala pa sila ng napakaraming kayamanan at espiritual na enerhiya na naglatag ng matibay na pundasyon para sa muling pagbangon ng sektang Lingyu. Sa tulong ng Jewel ng Hulo ni Shaping An at ang sabay na pagsasanay ng Qin Yuan at Shockeng Win, ang bilis ng kanilang paglinang ay parang kidlat. Sa loob lamang ng 10 taon ay nakaabot sila sa Golden Core, at sa loob ng 20 taon, narating nila ang Yuan Ying stage. Sa loob ng 30 taon, naabot na nila ang rurok ng Transformation stage. Isang hakbang na lang at aakyat na sila sa pagka-immortal. Ang pambihirang Dual Spirit Root ni Shalinhi, sa ilalim ng pag-aalaga ng Dual Spirit Awakening at Water Soft Awakening. Ang kanyang likas na talino ay naipakita ng lubos. Ang kanyang landas sa paglinang ay mas naging maayos kaysa kay Shaping An. Nakasabay siya sa antas ng kanyang kuya, at narating din ang rurok ng Transformation stage. Ang lakas ng magkapatid ay walang katumbas sa buong mundo ng mga cultivator. Sila ang naging sandigan ng sektang Lingyu. Sa loob ng 30 taong ito, hindi nakalimutan ng magkapatid ang mga turo ni Guro Xuanqing at ang tulong ng kanilang mga senior at junior. Hindi rin nila nakalimutan ang sumpa na muling itatag ang sektang Lingyu. Inayos nila ang mga teknik na nakuha sa lihim na kaharian. Inilagay ito sa silid aklatan para pag-aralan ng mga disipulo. Ibinahagi ang mga kayamanan sa sekta para sa pagpapalaki ng mga disipulo, paggawa ng mga
gamot at paglinang ng espiritual na enerhiya. Sila mismo ang bumaba ng bundok para maglakbay. Sinupil ang maraming masasamang nilalang sa paligid. Itinakda ang hangganan ng sektang Lingyu, at nilinis ang lahat ng banta sa sekta. Nagturo rin ang dalawa. Naghubog ng napakaraming mahuhusay na disipulo. Ang mga disipulong ito ay nakakalat na sa buong mundo ng mga cultivator. Bawat isa ay naging malakas at may kakayahan. Dahil dito, lalong sumikat ang sektang Lingyu. Mula sa pagiging maliit na sekta noon, naging katumbas na sila ng mga pinakamalalaking sekta, at sina Xia Ping-an at Xia Linhe ay iginagalang ng mga disipulo bilang Master Ping-an. Sila ang naging inspirasyon at huwaran ng lahat ng disipulo ng sektang Lingyu. Isang araw, biglang nagbago ang langit sa itaas ng sektang Lingyu. Ang dating maaliwalas na langit ay biglang dumilim. Mga kulay abong ulap ang nagtipon mula sa lahat ng panig. Patong-patong na bomb-alot sa itaas ng sekta. Sa gitna ng mga ulap ay may kidlat at kulog. Mga kulay ube at gintong kidlat ang gumagala sa mga ulap. Naglalabas ng nakabibinging dagandong. Isang malakas na pressure ang bumaba mula sa mga ulap. Na bomb-alot sa buong sektang Lingyu. Ang mga disipulo sa loob ng sekta ay nagulat. Itinigil nila ang kanilang ginagawa. Tumingala sila sa langit, puno ng gulat at pagkamangha ang kanilang mga mata. Alam nilang lahat na may isang taong malapit ng magtagumpay sa pagsubok ng pagka-immortal. At ang tanging makakapagdulot ng ganito kalakas na pagsubok sa sektang Lingyu ay walang iba kundi ang dalawang tao. Sa plaza ng mga kagamitan, napakaraming disipulo ang nagtipon dito, nagbubulungan, nag-uusap ng sabay-sabay. Puno ng excitement at pag-asa ang kanilang mga boses. May mga batang disipulo na bago lang pumasok, puno ng kuryosidad ang mga mata. Hinayla ang katabing senior at nagtanong, sila ba si Master Ping-an o Master Linhe, na magtatagumpay sa pagsubok at aakyat sa pagka-immortal. Napakalakas naman ng puwersa ng pagsubok na ito. Ang senior sa tabi ay puno ng paghanga. Tumango at nagsabi, bukod sa dalawang master, sa buong sektang Lingyu, sino pa ba ang makakapagdulot ng ganito kalaking pagsubok? Sabi nila, 20 taon pa lang silang nasa sekta. Nakita ko mismo kung paano lumago ang lakas ng dalawang master ng mabilis. Noong bumalik ang dalawang master mula sa spirit realm, nasa Chirafine ng stage lang sila. Sa loob ng 30 taon, narating na nila ang rurok ng transformation stage. Ang talinong ito ay tanging sa kanila lang matatagpuan sa buong mundo ng mga cultivator. May mga nakatatandang disipulo na sumama noon kina Xia Ping-an at Xia Linhe sa pagbaba sa bundok upang puksain ang mga demonyo. Naalala ang mga nakaraang karanasan. Puno ng pagkamanghang sinabing ang dalawang Shushu ay hindi lang may pambihirang talento, kundi may napakabuting kalooban, may malasakit sa mundo, at busilak ang puso. Sa mga taon ng paglalakbay sa ibaba ng bundok, pagpuksa sa mga demonyo, pagtulong sa mga nangangailangan, hindi na mabilang ang mga taong kanilang natulungan. Sa mundo ng paglilinang, sino ang hindi respeto sa pangalan ng dalawang Shushu? Sinasabi ng lahat na ang sektang Lingyu ay biniyayaan ng dalawang pambihirang henyo sa loob ng 1,000 taon, at dalawang tunay na immortal na may dakilang layunin. May isa pang disipulo na sumabat at nagsabing hindi lang sa mundo ng paglilinang, pati ang mga ordinaryong tao ay nagtayo ng mga dambana para sa dalawang Shushu, at araw-araw ay nag-aalay ng insenso. Sinasabi nilang ang dalawang Shushu ay mga Diyos na bumaba mula sa langit upang bantayan ang kapayapaan ng mundo. Sinasabi rin na ngayong araw, ang dalawang Shushu ay sabay na tatawid sa pagsubok. Tiyak na matagumpay silang aakyat sa langit bilang mga tunay na Diyos na magbabantay at magpoprotekta sa sektang Lingyu. Ang mga bulong-bulungan ng mga disipulo ay maririnig sa paligid, ngunit puno ito ng paghanga at tiwala kina Xia Ping-an at Xia Linhe. Sa kanilang puso, ang magkapatid na ito ang simbolo ng pagiging walang talo, kahit anong hirap ang harapin. Kaya nilang lampasan ito. Tiyak na magiging maayos din ang kanilang pagtawid sa pagsubok, at sa pinakamataas na bahagi ng plaza ng pagsasanay, sa tuktok ng pangunahing taluktok ng sektang Lingyu, sina Dao Zhang Xuanqing, Lin Feng, Mo Chen, Su Qingyu, at Ye Lingzi, ay nakatayo roon. Ang kanilang paningin ay nakatuon sa direksyon ng likod ng bundok. Doon, ang lugar na pinili ni Xia Ping-an at Xia Linhe para sa kanilang pagsubok. Ito rin ang lugar kung saan sila dinala ni Dao Zhang Xuanqing noong una silang pumasok sa sekta, upang ipakita ang buong tanawin ng sektang Lingyu. Sa loob ng 30 taon, hindi masyadong nagbago ang hitsura ni Dao Zhang Xuanqing. Ang kanyang buhok at balbas ay maputi pa rin, nakasuot ng damit tao, at may angking karisma ng isang immortal. Ngunit ang kanyang aura ay lalong naging malakas. Ang kanyang antas ng paglilinang ay lumampas na sa antas ng Huashen, at nakatapak na sa mas mataas na antas. Samantala, sina Lin Feng at ang tatlo pa, sa tulong ni Xia Ping-an at Xia Linhe, ay malaki ang inunlad. Si Lin Feng ay umabot na sa rurok ng antas ng Yuanying. Sina Mo Chen at Ye Lingzi ay nakapasok na sa antas ng Yuanying. Si Su Qingyu naman ay naging tanyag na Diyos ng medisina sa mundo ng paglilinang. Ang kanyang galing sa paggawa ng gamot ay kahanga-hanga, at ang lahat ng kanyang nagagawang gamot ay dekalidad. Sa sandaling ito, walang bakas ng pag-aalala sa mukha ng lima, kundi kagalakan at pag-asa, puno ng pagkilala sa kakayahan ni Xia Ping-an at Xia Linhe.
Tumingin si Dao Zhang Xuanqing sa direksyon ng likod ng bundok. Puno ng ngiti ang kanyang mga mata. Dahan-daang nagsalita. Ang kanyang tinig ay may lambot na dala ng panahon. Sinabing 30 taon na ang nakalilipas. Noong unang pumasok ang dalawang batang ito sa sekta. Ang isa ay payat at mahina. Ang isa naman ay inosente at bata pa. Ngayon ay kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Naabot na ang rurok ng antas ng Washen. At malapit na silang dumaan sa pagsubok upang umakyat sa langit. Hindi na sayang ang kanyang pagpili sa kanila noon. At ang pagtanggap sa kanila bilang kanyang mga disipulo. Tumango si Lin Feng nang marinig ito. Puno ng pagkamangha ang kanyang mukha. Sinabing noong unang pumasok sina Shi Diping-an at Xu Meilin-he sa sekta. Ilang araw lang silang nag-ensayo ng Qi. Ay nakapasok na agad sa unang antas ng Qi. Ang ganoong talento ay nakakamangha. Ngayon, sa loob lang ng 30 taon, ay magtatagumpay na sila sa pagsubok at magiging immortal. Higit pa ito sa anumang nakita sa kasaysayan. Ang sektang Lingyu ay narito ngayon. Dahil sa sakripisyo ninyong dalawa, aking mga disipulo, hinaplos ni Mo Chen ang balikat ni Shilan. At tumatawang nagwika, naaalala ko pa noon. Noong si disipulo Xia Ping-an ay isang suntok lang, ay nabaon na ang hambog na pinsan sa pader. Kay sarap sa pakiramdam. Ngayon, kayong dalawa ay magdadaan sa pagsubok para maging immortal. Tiyak na magtatagumpay kayo. Sa hinaharap, tiyak na magiging makapangyarihan kayo sa kalangitan. Ang sektang Lingyu ay nagluwal ng dalawang immortal. Sino pa ang mangangahas na maliitin tayo sa mundo ng mga kultibador? Puno ng lamang ang mga mata ni Su Qingyu. Habang pinagmamasdan sina Xia Ping-an at Xia Lin-he. Ang kanilang kalooban ay busilak at dalisay. Sa mga nakaraang taon, hindi sila nagpakita ng anumang kayabangan. Kahit naabot langit na ang kanilang kapangyarihan, nanatili silang magalang sa kanilang mga guro, mapagmahal sa mga kasamahan, at mapagkalinga sa mga disipulo. Dahil sa ganitong katangian, nararapat lamang silang mapabilang sa mga immortal. Nakangiting sumang ayon si Yalingzi, na si Xia Lin-he. Noong una ay isang batang babae lang na laging nakasunod sa akin, at laging humihingi ng pagkain. Ngayon, magdadaan na siya sa pagsubok kasama si Kuya Xia Ping-an para maging immortal. Pagkatapos ng araw na ito, ang sektang Lingyu ay magkakaroon na ng dalawang immortal na magsisilbing proteksyon. Tiyak na lalo pa tayong uunlad. Nagkatinginan ang lima at ngumiti. Puno ng kagalakan ang kanilang mga mata. Pinagmamasdan nila sina Xia Ping-an at Xia Lin-he. Mula sa pagiging mga batang walang muwang, hanggang sa maging mga dakilang kultibador ngayon. Nakita nila ang pagbangon ng sektang Lingyu mula sa pagkakalugmok, tungo sa kasalukuyang karangyan. Ang 30 taon na ito, ay puno ng napakaraming alaala. At ngayong araw, ang magkapatid na ito, ay haharap sa pinakamahalagang yugto ng kanilang buhay. At ito rin ang pinakamarangal na sandali para sa sektang Lingyu. Sa likod ng bundok ng sektang Lingyu, sa tuktok ng bangin na tinatawag na Wang Xiantay, nakatayo ng magkatabi sina Xia Ping-an at Xia Lin-he. Umiikot ang enerhiyang espiritual sa kanilang paligid, at humahampas ang kanilang mga kasuotan sa hangin. Sa ilalim ng madilim na mga ulap ng kidlat, tila sila mga immortal na bumaba mula sa langit. Sa loob ng 30 taon, nawala na ang pagiging bata ni Xia Ping-an. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mukha ay gwapo, at ang kanyang mga mata ay malalim at mahinahon. Naglalabas siya ng isang matatag at mabigat na aura. Ang julang hulo ay nakatago pa rin sa kanyang dibdib, na konektado sa kanyang kalooban, at patuloy na naglalabas ng banayad na enerhiyang espiritual. Nawala na rin ang pagiging musmos ni Xia Lin-he, at siya ay naging napakaganda at parang hindi tagamundong ito. Ang kanyang aura ay malambing ngunit makapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay buhay at malinaw. Ang enerhiyang espiritual ng kahoy at tubig ay naghahalo sa kanyang paligid, na bumubuo ng isang banayad na liwanag. Tila siya isang diwata ng kagubatan. Tumingala ang magkapatid sa mga ulap ng kidlat sa langit. Ang kulay ube at gintong kidlat ay lalong nagiging marahas, at ang mga ulap ay lalong kumakapal. Ang pressure ng pagsubok para maging immortal ay lalong tumitindi. Ngunit walang bakas ng takot sa kanilang mga mukha, tanging katatagan at kahinahunan lamang. Naramdaman ni Xia Lin-he ang tingin ng kanyang kuya, at lumingon din siya kay Xia Ping-an. Puno ng ngiti at pagtitiwala ang kanyang mga mata. Sa loob ng 30 taon, kahit anong panganib ang dumating, laging nakaharang ang kanyang kuya sa kanyang harapan, upang protektahan siya. Ngayong malapit na silang maging immortal, ang makaharap ito kasama ang kanyang kuya, at sabay na umakyat sa langit, ay ang kanyang pinakamalaking hangarin. Hindi na kailangan ng salita ng dalawa. Sa isang tinginan lang, nagkaintindihan na sila. Handa na silang harapin ang tadhana. Ngayon, sabay nating tatawirin ang pagsubok. Magkahawak kamay tungo sa immortalidad. Kung magtatagumpay, sabay tayong papasok sa kaharian ng langit. Magpatuloy ng magkatabi. Kahit mahirap ang landas, hindi maghihiwalay. Kamatayan man o buhay, magkasama. Sa sandaling iyon, biglang pumutok ang mga ulap kidlat sa langit. Isang makapal na kulay lila na kidlat. Taglay ang lakas na kayang magwasak ng langit at lupa. Bumagsak mula sa mga ulap, diretsyong tumama sa Wang Xiantay. Ito ang unang pagsubok ng kidlat. Ang simula ng paglampas sa pagsubok. Nagkatinginan sina Xia Ping-an at Xia Lin-he. Sabay na pinaga niya ang kanilang buong lakas. Pinakawalan ni Xia Ping-an ang lakas ng julang hulo ng sagad. Ang purong espiritual na enerhiya ay bumulwak mula sa banga. Hinalo ito sa kanyang sariling enerhiya sa paligid ng katawan. Bumuo ng isang gintong panang galang. Sabay na pinaga niya ang Qin Yuanju at Jin Fengju. Umapaw ang espiritual na enerhiya. Walang makakahadlang. Si Xia Lin-he naman ay nagudyok ng espiritual na enerhiya ng kahoy at tubig sa paligid. Ang dalawang uri ng enerhiya ay nag-uugnay. Bumuo ng isang mapusyaw na berdeng panang galang.
Lubos na pinaga niya ang dalawang espiritual na sining. Ang enerhiya ay banayad ngunit malakas. Nakipag-ugnayan sa proteksyon ng kanyang kuya. Bumuo ng mas matibay na pananggalang na may dalawang kulay. Pinrotektahan ang dalawa sa loob nito. Isang malakas na pagsabog. Ang kulay lilang kidlat ay marahas na tumama sa pananggalang. Ang kidlat at espiritual na enerhiya ay nagbanggaan ng matindi. Naglabas ng malakas na bugso ng hangin. Winasak ang mga bato sa paligid ng Wang Xiantay. Nagliparan ang mga durog na bato. Umiikot ang mga ulap. Ngunit ang pananggalang ni Xia Ping'an at Xia Linhe ay hindi man lang natinag. Ang enerhiya ng Julang Hulo ay walang tigil na dumadaloy sa pananggalang. Pinupunan ng nauubos na lakas. Ang enerhiya ng kahoy ni Xia Linhe ay may napakalakas na kakayahang magpagaling. Ang enerhiya ng tubig naman ay kayang magpahina sa kidlat. Ang magkapatid ay nagtutulungan ng maayos. Madali nilang napigilan ang unang pagsubok ng kidlat. Tila nagalit ang mga ulap kidlat sa langit. Sunod-sunod na, bumagsak ang mga kulay lilang kidlat, lalong kumakapal. Bawat kidlat ay may taglay na. Lakas na kayang magwasak ng langit at lupa. Tumama sa Wang Xiantay. Nakakabinging dagandong. Ang buong sektang Lingyo ay bahagyang nayanig. Sina Xia Ping'an at Xia Linhe ay nanatiling magkatabi. Ang kanilang pananggalang ay nanatiling matatag. Ang lakas ng Julang Hulo ay walang hanggan. Nagbibigay ng tuloy-tuloy na espiritual na enerhiya sa dalawa. Ang antas ng paglilinang ng magkapatid sa ilalim ng paglilinis ng pagsubok ng kidlat ay hindi lamang hindi nabawasan, kundi patuloy pang tumataas. Ang kanilang aura ay lalong lumalalim. Ang pag-unawa sa Dao ay lalong lumalalim. Ang mga disipulo sa klase ng paglilinang ay nakatingala sa kidlat sa direksyon ng likurang bundok. Puno ng kaba at pananabik ang kanilang mga mata. Bagamat hindi nila nakikita ang nangyayari sa Wang Xiantay, nararamdaman nila ang malakas na banggaan ng enerhiya. Tahimik silang nagdarasal para sa dalawang guro. Sa tuktok ng pangunahing taluktok, sina Dao Zhang Xuanqing at ang lima pa ay nanatiling kalmado. Dahan-daang itinaas ni Dao Zhang Xuanqing ang kanyang kamay at nagudyok ng isang daloy ng espiritual na enerhiya. Protektado ang buong sektang Lingyu upang maiwasan ang pinsala mula sa kidlat ng pagsubok. Mahinang sinabi, ang pagsubok ng kidlat ay isang kinakailangang daan patungo sa pagiging immortal. Siguradong malalagpasan ito ng dalawang bata. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang kidlat sa langit ay dumating na sa wakas. Ang huling bahagi, at ang pinakamalakas sa lahat, sa gitna ng mga ulap, isang kidlat na mas malaki kaysa sa lahat ng nauna. Kulay lila at ginto, dahan-daang namumuo, dahan-daang namumuo. Sa loob ng kidlat ay may kasama, isang hibla ng gintong liwanag ng immortalidad. Ito ang banal na kidlat ng siyam na langit, ang huling pagsubok para sa pag-akyat sa pagiging immortal. Kung mahaharang ang banal na kidlat na ito, ay magiging isang immortal at makakatapak sa mundo ng mga Diyos. Kung hindi mahaharang, mawawasak ang katawan at espiritu, at maglalaho ang kaluluwa. Sa Wang Xiantay, sina Xia Ping'an at Xia Linhe, naramdaman ang lakas ng banal na kidlat ng siyam na langit. May bahid ng pagkabahala sa kanilang mga mata, ngunit hindi sila umatras kahit kaunti. Sabay nilang inilabas ang lahat ng kanilang lakas. Ginamit ni Xia Ping'an ang pinagmulan ng lakas ng Julang Hulo. Inilabas ito. Ang kanyang katawan ay naglabas ng nakasisilaw na dilaw na liwanag, kasama ang kanyang asensya at espiritual na enerhiya. Bumuo ng isang higanteng gintong kalasag. Ginamit naman ni Xia Linhe ang kanyang likas na talento ng dalawahang espiritual na ugat. Ipinamalas ito ng husto, ang enerhiya ng kahoy at tubig sa paligid. Mabilis na nagtipon. Bumuo ng isang mapusyaw na berdeng higanteng kalasag. Ang dalawang higanteng kalasag ay nagsama. Naging isang dalawahang kulay na higanteng kalasag. Hamarang sa harap ng dalawa, naglalabas ng malakas na aura. Isang nakabibinging pagsabog ang humanig sa langit. Ang banal na kidlat ng siyam na langit ay tumama ng may lakas na kayang sumairon ng mundo. Tumama ng malakas sa dalawahang kulay na kalasag. Ang pagtatagpo ng kidlat at espiritual na enerhiya.